Ngumiti lang ang aking ina nang may pangungutya. Hindi kanya mahal. Hayaan mo siyang umalis kasama ang bahay at pera. Pinirmahan ko na ang mga papeles ng diborsyo. Maari niya itong kunin, ngunit ang bahay at pera ay akin. Kumusta kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagiging kasama ko ngayon. Bago ko simulan ang aking kwento, nais kong malaman kung saang lungsod kayo nanonood. Ikomento lang ninyo sa ibaba. Ngayon, hayaan ninyo akong dalhin kayo sa kwentong ito. Hindi man lang kumurap ang aking. Ina nang sabihin niya sa akin na ibigay ko ang aking asawa. Simpleng hiniwa niya ang kanyang steak, tumingin sa aking mga mata at sinabi, "Saskia, maging makatuwiran ka." Ipinagbubuntis ni Mareike ang kanyang anak. Mas kailangan niya ito kaysa sa iyo, nanigas ako. Ang pilak na tinidor sa aking kamay ay biglang naging mabigat tulad ng tingga. Ang hangin sa silid kainan ng aking mga magulang na karaniwang mabango sa mamahaling lavender potpourri ng aking ina ay ngayon ay naamoy na nakakasakal na baka at pagtataksil. Tumingin ako sa paligid ng mesa, nakatitig ang aking ama sa kanyang baso ng alak, tumatangging tingnan, ako sa mata. Ang aking kapatid na si Mareike ay literal na nagniningning. Ang kanyang kamay ay nakapatong ng protektibo sa isang bahagyang umbok sa kanyang tiyan na hindi ko napansin hanggang 10 segundo na ang nakalipas. At si Thorsten, ang aking asawa sa loob ng 10 taon, ang lalaking humalik sa akin paalam kaninang umaga at nagsabi sa akin na mahal niya ako ay hawak ang kabilang kamay ni Mareike. Ano po? Bulong ko. Ang boses ko ay mahina, kaawa-awa. Ito ang boses ng maliit na batang babae na dati ay laging humihingi ng tawad sa pag-iral. Sa bahay na ito, sa wakas ay tumingin sa akin si Thorsten. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng pagkakasala. Puno sila ng pagsuway. "Saskia, huwag kang gumawa ng eksena," sabi niya sa tono ng pagmamataas, tulad ng pakikipag-usap sa isang hysterical na bata. "Ayaw naming sabihin sa iyo ng ganito, ngunit hindi na namin ito maitatago. Ika-4 na buwan na si Mareike, mahal namin ang isa't isa." Naramdaman kong umalis ang dugo sa aking muka. 4 na buwan. Nakikipagtalik ka sa kapatid ko ng 4 na buwan o mas matagal na? Sumingit si Mareike. Ngumiti siya ng may pangungutya, isang maliit, malupit na pag-urong ng kanyang mga labi na lubos kong kilala. "Wala nang pakialam, Saskia. Hindi, mahalaga ang schedule. Ang mahalaga ay isa na kaming pamilya, isang tunay na pamilya. Isang bagay na malinaw na hindi mo kayang ibigay sa kanya. Iyon na. Ito ay isang sinadyang suntok laban sa aming mga problema, sa pagkabaog, ang mga taon ng negatibong resulta ng pagsubok, ang mga gabing umiyak ako sa mga braso ni Thorsten habang bumubulong siya na hindi mahalaga, na sapat na kami sa isa't isa. Lahat ito ay kasinungalingan. Tiningnan ko ang aking inang si Gisela. Tiyak na siya ay magagalit. Tiyak na sasampalin niya si Thorsten at itataboy siya palabas. Ngunit humigop lang siya ng kanyang alak at bumuntong hininga. "Saskia, tingnan mo ang mga katotohanan. Isa kang babaeng karerista. Palagi kang naglalakbay, laging abala sa iyong kumpanya. Matapang ka, kaya mong mabuhay ng mag-isa. Ngunit si Mareike, siya ay maselan. Kailangan niya ng isang mag-aalaga sa kanya. At ang sanggol na ito, iyon ang aking apo, ang aking dugo at laman. Ako rin, ang iyong dugo at laman." Sigaw ko, tumataas ang aking boses. "Siya ang aking asawa." Sa technical na pananaw, bulong ng aking amang si Gunther. Sa wakas ay tumingin siya. "Ngunit ang kasal ay halos tapos na, hindi ba? Kayo ay nagkahiwalay na. Nakikita nating lahat iyan. Masaya si Thorsten kay Mareike. Tingnan mo sila." Tumingin ako. Mukha silang isang nakakagulat na parodiya ng isang masayang mag-asawa. Ang aking asawa at ang aking nakababatang kapatid, isang matinding alon ng pagduduwal ang sumakop sa akin. Tumayo ako, maingay, na gumalaw ang aking upuan sa sahig, na kahoy. "Umupo ka ulit, Saskia," utos ng aking ina. "Kailangan nating pag-usapan ang mga formalidad. Hindi lang basta makakalipat si Thorsten sa isang inuupahang apartment. Kailangan niya ng katatagan para sa sanggol.
Sa tingin namin, ang pinakamabuti ay kung lumipat ka sa condominium sa downtown. Ibigay mo ang bahay kay Torsten at Mareike. Ito ay isang magandang lugar para sa paaralan at malapit sa amin para makatulong kami sa sanggol. Nakabuka ang aking bibig. Gusto ninyong umalis ako sa sarili. Kung bahay ang bahay na binili ko, ang bahay na binabayaran ko ng hulog? Bahay din ni Torsten yan, sabi ng aking ina ng may paghamak. Sa Germany, umiiral ang sistema ng pamamahagi ng ari-arian sa kasal, hindi ba? Ang kasal ay nangangahulugang pagbabahagi. Bukod pa rito, marami kang pera. Kaya mong bumili ng iba. Huwag kang maging sakim sa skiya. Hindi iyan angkop. Sakim. Binayaran ko ang lahat. Binayaran ko ang kotse ng aking mga magulang. Pinunduhan ko ang 3 bigong pagtatangka ni Mareike sa universidad. Binayaran ko ang mga proyekto sa negosyo ni Tage Orsten na hindi kumita ng kahit 1 sentimo. At ngayon, ako ay sakim dahil gusto kong panatilihin ang aking sariling tahanan. Aalis na ako, sabi ko. Kinuha ang aking bag. Nanginginig ang aking mga kamay ng husto na halos hindi ko mahawakan ang strap. Kung aalis ka ngayon sa pintuan na ito, sabi ni Torsten, lumalalim ang kanyang boses at sinusubukang magtunog na may awtoridad. Pinapatunayan mo lang kung bakit kita iniwan, malamig ka. Mas mahalaga sa iyo ang iyong mga ari-arian kaysa sa buhay ng tao. Loyalidad ang pinag-uusapan dito. Sigaw ko, umalingaw-ngaw, ang tunog mula sa mga dingding. Ang pinag-uusapan ko ay nakikipagtalik ang aking asawa sa aking kapatid. Hinaan mo ang iyong boses, bulong ng aking ina. Ano ang iisipin ng mga kapitbahay? Tiningnan ko sila sa huling pagkakataon. Ang larawang ito ng mga halimaw, ang aking mga magulang na nagpahintulot sa pagtataksil, ang aking kapatid na nagnakaw ng aking buhay, ang aking asawa, ang taksil. Hindi ko ibibigay sa inyo ang bahay, sabi ko. Nanginginig ang aking boses, ngunit malinaw. At hindi kita bibigyan ng diborsyo ng walang laban. Gagawin mo yan, sabi ng aking ina ng may kumpiyansa. Dahil kung hindi, mawawala sa iyo ang pamilyang ito magpakailanman. Gawin mo ang tama, Saskia. Minsan pa, maging ikaw ang nakatatandang kapatid. Tinalikuran ko sila at tumakbo palabas. Hindi ako lumingon sa mainit na liwanag ng silid-kainan. Kailangan ko lang ng hangin. Kailangan kong umalis bago ako madurog ng milyon-milyong piraso sa mismong pintuan nila. Bago ko sabihin sa inyo ang susunod kong ginawa, nais kong magpasalamat sa inyong pakikinig. Kung nanonood kayo mula sa Hamburg o saan man, ipaalam ninyo sa akin sa mga komento. Binabasa ko ang bawat isa. Ang ulan sa Hamburg ay hindi naglilinis ng mga bagay. Ginagawa lang nitong kulay abo at madulas ang lahat. Nadapa ako patungo sa aking sasakyan at kinapa ang mga susi. Malabo ang aking paningin hindi lang dahil sa walang tigil na ambon, kundi dahil din sa mainit at galit na luha na nagbabaga sa aking mga pisngi. Umupo ako sa santuwaryo ng aking mga upuang balat, ang kotse na binili ko, gaya ng mapait kong pag-alaala sa sarili ko at nilak ang mga pinto. Sandali akong umupo roon at humihingal. Mahigpit kong hinawakan ang manibela hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Sinimulan ko ang makina at umalis mula sa kurbada, iniwan ang bahay kong saan sinubukan kong maging sapat sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nagmamaneho lang ako. Lumiko ako sa Autobahn 7. Ang mga wiper ng windshield ay humahampas ng mabilis laban sa salamin. Ang isip ko ay nagmamadali, sinusubukang humanap ng butas sa realidad. Siguro ito ay isang biro, isang masama, baluktot na kalokohan. Siguro gigising ako sa kama ko sa tabi ni Torsten at siya ay mainit at amoy pine wood soap at ikukwento ko sa kanya ang bangungot na. Ito at tatawa siya at yayakapin ako. Ngunit pagkatapos, kumislap sa isip ko ang larawan ng kamay ni Mareike sa kanyang tiyan. Ang pagmamalaki, ang lubos, nakawalan ng hiya. Hindi ito bangungot, ito ang buhay ko. Nagmaneho ako ng 1 oras ng walang direksyon. Lumabo ang mga ilaw ng lungsod at naging mahahabang neon. Sa huli,
Nagmaneho ako sa isang parking lot na may tanawin ng Elbe. Napakadilim sa labas. Hindi, nakikita ang tubig maliban sa refleksyon ng lungsod. Pinatay ko ang makina at hinayaan ang katahimikan na balutin ako. Paano niya nagawa yon? Binalikan ko ang huling 4 na buwan, ang mga gabi na ginugol ni Thorsten sa networking, ang mga weekend na kung saan daw ay tumutulong siya sa mga magulang niya sa pag-aayos. Hindi siya kasama ng mga magulang niya, kasama siya ng mga magulang ko, kasama siya ni Marijke. Lahat sila ay nagkakasabwat. Sa tuwing pupunta ako sa hapunan ng linggo, pinagtatawanan nila ako sa likod ko. Tiningnan ba nila ako? Ang babaeng nagtatrabaho ng 10 oras sa isang linggo para tustusan ang kanilang pamumuhay at pinagtatawanan ang aking kawalang muwang? Sumigaw ako. Ito ay isang hilaw, primitibong, tunog na pumunit sa aking lalamunan. Pinukpok ko ang manibela hanggang sa sumakit ang aking mga palad. Sumigaw ako dahil sa 10 taon na sinayang ko. Sumigaw ako dahil sa sanggol na hindi ko makuha at sa sanggol na dinadala niya. Pagkatapos ay dumating ang maling kaawa-awa, desperadong pakiusap ng isang babaeng nasa shock. Siguro ayusin pa namin ito. Isang napakaliit na boses ng pagtataksil ang bumulong sa aking isip. Siguro kung papayag ako sa isang open marriage. Siguro kung tutulungan, kung palakihin ang sanggol. Hindi, nasa passenger seat ako. May nakakubling resibo doon sa lalagyan ng inumin. Kinuha ko ito. Ito ay mula sa isang tindahan ng alahas. May pets ang 2 linggo na ang nakakaraan. Isang charm bracelet. Charm. Wala akong charm bracelet, pero si Marijke ay meron. Naalala kong nakita ko ang isang bagong pilak na kwintas sa kanyang pulso noong hapunan. Binili niya ang alahas gamit ang pera ko. Ang kalungkutan ay nagsimulang maging isang bagay na mas malamig. Naalala ko ang kanyang pangako sa kasal, sa hirap at ginhawa. Ang bahagi tungkol sa pera ay siguradong mahal niya. Nang magkakilala kami, isa lang akong junior accountant at siya ay isang promising real estate agent. Noon, pantay kami, ngunit habang umaakyat ako sa hagdan ng karera, kumukuha ng mga kurso sa gabi, nagiging certified public accountant at nagiging chief financial officer, siya ay nanatili sa lugar at sa halip na maging proud, na inis siya dito. Pinapawalang bisa mo ang aking pagkalalaki, sabi niya minsan sa isang pagtatalo tungkol sa pera. Tratuhin mo ako tulad ng isang empleyado. Humingi ako ng tawad noon. Kinabukasan, nag-wire ako ng $10,000 sa kanyang personal na account para ma-invest niya ito sa kanyang consulting firm para lang mapakalma ang kanyang ego. Paulit-ulit kong binibili ang kanyang pagmamahal at ang aking mga magulang, iyon ang pinakamasakit. Maging ang nakatatandang kapatid, iyon ang mantra ng aking pag-iral. Maselan si Marijke. Sa skiya kailangan ni Marijke ng tulong. Sa skiya ikaw ang malakas. Ang pagiging malakas ay euphemismo lamang para sa pagiging ginagamit. Hindi nila ako minahal kung sino ako. Minahal nila ako sa kung ano ang ibinibigay ko. Ako ang pasanin ng pamilya, nagdadala ng mabigat na pasanin upang si Marijke ay makalakad ng magaan. Tiningnan ko ang aking telepono. 5 missed call mula sa aking ina. Isang text message mula kay Thorsten. Huwag kang maging masyadong dramatiko. Bumalik ka at pag-usapan natin ang plano sa paglipat. Plano sa paglipat? Pinaplano na niya kung paano niya aayusin ang aking mga kasangkapan sa kanyang bagong buhay. Hindi ako sumagot. Sinimulan ko. Ulit ang kotse. Tumigil na ang pagluha ko. Naging tuyo at buhangin ang aking mga mata at may matinding kirot sa aking dibdib. Alam kong mananatili iyon doon sa mahabang panahon. Ngunit nang umatras ako palabas ng parking lot, nawala na ang pagtanggi. Ang realidad ay isang malamig, matigas na bato sa aking tiyan. Gusto nila ng giyera. Gusto nila ang bahay ko. Gusto nila ang pera ko. Akala nila susunod, ako dahil lagi akong sumusunod. Akala nila mahina, ako dahil mabait ako. Nagmaneho ako pauwi sa aking bahay, hindi para mag-impake, kundi para tiyakin ang sitwasyon. Hindi. Ako lilipat sa condominium sa downtown. Matutulog ako sa sarili kong kama kahit na amoy siya. Bukas, hindi na ako magiging anak o asawa.
Bukas, ako na ang magiging Chief Financial Officer at handa na akong suriin ang buong buhay nila para maintindihan kung bakit hindi ko lang basta itinumba ang mesa at sinunog ang bahay. Kailangan mong maunawaan ang hierarchy ng pamilya Anderson. Ako ang panganay, malusog at matibay. Lumabas si Marijke ilang taon ang lumipas bilang mahina at sakitin. Mula sa sandaling nakahiga siya sa incubator at humihingal, siya ay naging araw at ako ay naging anino. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Tahimik ka, Saskia, tulog ang sanggol. Ibigay mo ang laruan, Marijke, umiiyak siya. Hindi mo kailangan ng bagong sapatos, Saskia, pero kailangan ni Marijke ng orthopedic insoles. Maaga kong natutunan na ang aking mga pangangailangan ay pangalawa lamang. Ang aking papel ay ang bigyan ng kaligayahan si Marijke. Naalala ko ang aking ika-16 na kaarawan. Nag-ipon ako ng pera buong tag-init mula sa pagbabantay ng bata at paggugupit ng damo para makabili ng kotse, isang lumang Volkswagen Golf na may UP. Nangako ang aking ama na dodoblehin ang aking ipon kung puro A lang ang aking grades. Ginawa ko iyon. Ipinagmalaki ko ang aking report, card at ang baso kong puno ng pera. Tiningnan ng aking ama ang baso, pagkatapos ay ang aking ina. Saskia, mahal ko, simula ng aking ina sa kanyang mahinahon, kaawa-awang boses. May problema tayo. Kailangan ni Marijke ng brace, ang mamahaling uri, at papalapit na ang dance camp. Talagang hindi natin kayang mawala ang pera sa ngayon. Pero ipinangako mo, sabi ko ng may nanginginig na boses. Huwag kang maging makasarili. Sigaw ng aking ama sa akin. May inferiority complex ang kapatid mo. Ang brace ay isang medikal na pangangailangan. Maaari kang magbus, makakatulong, iyon sa paghubog ng karakter. Kaya nagbus ako. Nakakuha si Marijke ng kanyang brace at dance camp. Umalis siya sa dance camp pagkatapos ng 2 araw dahil masyado itong nakakapagod at nawala ang pera. Hindi ko nakuha ang allowance para sa kotse. Bumili ako ng golf mag-isa 2 taon mamaya. Iyon ang pattern. Nagtrabaho, ako. Si Marijke ang nakatanggap. Ang pinakamasamang. Insidente na sana ay nagbabalasa. Akin kung ano ang kaya niyang gawin ay nangyari sa aking prom. Nakabili ako ng isang magandang kulay esmeralda na damit. Nagtrabaho ako ng double shift sa snack bar para makaya ito. Nakasabit ito sa aking aparador, nakabalot sa plastic, isang simbolo ng isang gabing ako ay magiging maganda at espesyal. 2 araw bago ang ball, umuwi ako at nakita ko si Marijke, 10 taong gulang noon, sa aking silid. Suot niya ang damit, kinaladkad ito sa sahig at kinuha niya ang gunting para paikliin ang laylayan dahil masyadong mahaba para sa kanya. Umikot siya at naglaro ng prinsesa. Ano ang ginagawa mo? Sigaw ko. Nadapa siya. Punitin ng gunting ang mahabang hiwa sa gitna ng pang-itaas na bahagi. Umiyak ako. Aktwal akong bumagsak sa sahig at umiyak ng humihikbi. Sumugod ang aking ina. Nang makita niya ang sirang, damit at ang nagkasala na mukha ni Marijke, hindi niya ako pinagalitan kundi si Marijke. Bumaling siya sa akin. Saskia, hindi mo sana iniwan iyon doon kung saan niya abot. Bata pa, siya. Gusto niyang maging tulad ng kanyang nakatatandang kapatid. Sinira niya, sigaw ko. Hindi ko ito maisusuot. Maari natin itong ipin, sabi ng aking ina nang may paghamak. Huwag kang maging masyadong OA, pinaiiyak mo si Marijke. At naroon na naman ito. Nagpatulo si Marijke ng pekeng luha ng buwaya at bigla, ako na ang kontrabida. Nagsuot ako ng hiniram na damit sa prom na hindi kasya. Nakakuha si Marijke ng ice cream para mapakalma ang kanyang trauma dahil sinigawan ko siya. Ang dinamikong ito ay sumama sa amin hanggang sa pagtanda. Nagpunta ako sa universidad, gamit ang scholarships at loans. Si Marijke naman ay nagpunta sa universidad sa gastos ng aking mga magulang, huminto, nagpunta, sa beauty school, huminto, at pagkatapos ay natagpuan ang kanyang sarili sa Europa sa loob ng 1 taon, pinansyal na sinuportahan ng isang credit card kung saan sa huli ay humingi ng tulong ang aking ama sa akin para bayaran.
dahil pinapatay kami ng mga interes, Saskia, at mayroon ka na ngayong magandang trabaho. Binayaran ko ito. Ito ang sakit ng batang anino. Iniisip mo na kung magbabayad ka lang ng sapat, kung sapat lang ang mga problema na iyong lulutasin, marahil ay sa wakas ay titingnan kanila ng may parehong pagsamba na ibinibigay nila sa ginintuang bata. Akala ko mabibili ko ang kanilang pagmamahal. Nang ipakilala ko si Thorsten sa pamilya, inakala kong sa wakas ay mayroon na akong kasama sa aking koponan. Nakita niya kung paano nila ako tinatrato. Baliw ang mga magulang mo, sabi niya sa akin pagkatapos ng aming unang Pasko habang pinapanood niya si Mareike na nagbubukas ng tumpok ng mga regalo samantalang ako ay nakakuha ng kalendaryo at ilang medyas. Aalagaan kita, Saskia. Sa akin hinding-hindi ka magiging pangalawa. Kumapit ako sa mga salitang iyon. Pinakasalan ko siya ng may paniniwala. Hindi ko napansin na si Thorsten ay sa esensya ay isang lalaking bersyon ni Mareike. Walang tiwala, mapaghingi at naghahanap ng host. Hindi niya ako gustong iligtas mula sa dinamika ng aking pamilya. Gusto niya lang manirahan doon. Nakita niya kung gaano ako kageneroso, kung paano ko inilulunod ang pera sa mga problema para mawala ang mga ito. At nalaman niyang siya ay nakakuha ng jackpot. Kaya nang sabihin ng aking ina sa hapagkainan na maging ang nakatatandang kapatid, nag-trigger iyon ng 3 dekada ng kondisyon. Ngunit nag-trigger din ito ng 3 dekada ng pinigilang galit. Hindi na ako 6 na taong gulang. Hindi na ako umaasa sa kanila, ni para sa tirahan o pagmamahal. Ako ay isang CFO. Pinamamahalaan ko ang milyon-milyong euro. Nagtatanggal ako ng mga inkompetenteng tao sa trabaho. At nang umupo ako sa aking bahay noong gabing iyon at nakatitig, sa kisame, na-realize ko na ang aking pamilya ay isang masamang investment, isang nakakalason na ari-arian at oras na para i-liquidate sila. Kinabukasan, nagising ako sa isang malamig at walang laman na kama. Sa loob ng isang iglap, inabot ko si Thorsten, isang nakasanayang reaksyon, at inasahan ang kanyang init. Ngunit bumagsak ang realidad sa akin tulad ng isang pisikal na suntok. Wala siya dito, malamang kasama niya. Pilit kong bumangon mula sa kama at nagpunta sa kanyang home office o mas mabuti pa, sa kanyang silid-laro na tinawag lang naming opisina para mapanatili ang kanyang dignidad. Nang makilala ko si Thorsten, isa siyang real estate agent. Hindi siya ang pinakamatagumpay, ngunit mayroon siyang kahihiyan, mayroon siyang potensyal. Naakit ako sa kanyang kaswal na personalidad na bumabalanse sa aking ambisyosong kalikasan. Siya ang nangangarap. Mukha itong isang magandang koneksyon, ngunit habang ang aking karera ay sumisipa, ang kanya ay natigil. Naging partner ako sa aking firm. Bumagsak ang merkado at hindi siya nakapagbenta ng kahit isang bahay sa isang taon. Ayos lang iyon. Sinabi ko sa kanya, kumikita. Ako ng sapat para sa ating dalawa. Maglaan ka ng oras. Alamin mo kung ano talaga ang gusto mong gawin. Yun ang aking pagkakamali. Binigyan ko siya ng cushion. At nagpa siyang matulog doon, sa loob ng 5 taon. Tinawag niya ang kanyang sarili na consultant. Ito ay isang euphemismo na nangangahulugan na ginugol niya ang buong araw sa LinkedIn at Reddit at paminsan-minsan ay nakikipagkita sa isang kaibigan para sa tanghalian upang mag-brainstorm ng mga ideya na hindi kailanman na isakatuparan. Tumigil siya sa pagbabayad ng mortgage, Katapos, tumigil siya sa pagbabayad ng mga bill ng kuryente. Pagkatapos, tumigil siya sa pagbili ng pagkain. Unti-unti, naging ako ang nag-iisang tagapagbigay ng suporta. Hindi ko pinansin ang pera sa simula. Mahal ko siya, ngunit hindi ko gusto ang kanyang saloobin. Kung gaano kaliit ang kinikita niya, ganon naman siya kaarogante. Alam kong ito ay isang mekanismo ng pagtatanggol. Pakiramdam niya ay maliit siya, kaya kailangan niyang magpakitang gilas. Nagsimula siyang batikusin ang aking mga gastos. Talaga bang kailangan mo pa ng isa pang designer suit, Saskia? Tanong niya, habang suot ang isang $500 na relo na binili ko para sa kanya. Ang materialist mo, masyado kang nagtatrabaho, nawawalan ka ng koneksyon sa kung ano ang talagang mahalaga. Ang talagang mahalaga, malinaw naman, ay siya.
Nagpunta ako sa kanyang mesa. Ito ay isang kaguluhan ng mga papeles at hindi nabuksang mail. Sinimulan kong suriin ito. Isang paalala para sa isang credit card na hindi ko alam na umiiral, isang speeding ticket, at pagkatapos ay isang brochure para sa isang luxury resort sa Mallorca. Nanigas ako. Kilala ko ang resort na ito. 6 na buwan na ang nakakaraan, naroon ako para sa isang corporate conference. Si Thorsten ay nanatili sa bahay dahil daw mayroon siyang mahalagang meeting. Nag-login ako sa aking laptop at binuksan ang statement ng credit card ng shared account na nilalagyan ko ng pondo bawat buwan para sa mga gastusin sa bahay. Naroon ito, debit para sa 2 ticket sa eroplano papuntang Mallorca. Nag-overlap ng eksakto ang mga petsa sa aking business trip at may booking din para sa double room. Isinama niya ito habang ako ay nasa mga meeting at naglalagda ng mga kontrata para tustusan ang aming buhay. Umiinom siya ng margarita sa beach kasama ang aking kapatid. Gamit ang pera ko, naramdaman kong masama ang aking pakiramdam. Hindi lang ito tungkol sa pakikipagtalik, ito ay ang pagpupondo sa pagtataksil. Pinabayaran niya ako para sa sarili kong kahihiyan. Nagpatuloy ako sa paghahanap. Tiningnan ko ang mga cash withdrawals. $500 dito, $300 doon. Consulting fees na naitala niya sa aming budget app. Ngunit kung titingnan ko ang mga petsa, Agosto 12, kaarawan ni Maraike. Setyembre 5, ang araw na nasira, ang kotse ni Maraike. Oktubre 31, Halloween. Sinusuportahan niya ang buhay niya sa loob ng maraming taon. Hindi lang buwan, ilang taon na. Pinaramdam mo sa akin na maliit ako, sabi niya sa akin noong aming huling anniversary ng kasal. Ang totoong isa, hindi ang sakuna kahapon. Naglalakad ka dito na parang pag-aari mo ang lahat dahil lang sa pirmahan mo ang mga tseke. Hindi ko sinasadya, sagot ko, at naramdaman kong may kasalanan. Gusto ko lang na safe tayo. Ang seguridad ay hindi sexy, Saskia, pang-aasar niya. Ang pagiging kailangan ay sexy. Hindi mo ako kailangan. Tama siya, hindi ko siya kailangan, ngunit kailangan siya ni Maraike. Si Maraike ay isang walang pusod na butas ng mga pangangailangan. Kailangan niya ng pera, kailangan niya ng kumpirmasyon, kailangan niya ng isang magliligtas sa kanya. Hindi maililigtas ni Thorsten ang kanyang sarili, ngunit kaya niyang magpanggap na ililigtas niya si Maraike gamit ang aking mga resources. Ito ay isang parasitikong symbiosis. Nagkaroon siya ng pakiramdam na siya ay isang dakilang tao at nakuha niya ang lahat ng libre. Isinara ko ang laptop. Ang aking kalungkutan ay nawala at napalitan ng isang malamig, matalim na kalinawan. Hindi, ito trahedya, ito ay pagnanakaw. Tumingin ako sa paligid ng silid, tiningnan ang mga bagay na binili ko para sa kanya, ang top-of-the-line na gaming computer, ang ergonomic chair, ang nakasign na basketball jersey sa dingding. Siya ay isang linta, isang guwapo, kaakit-akit, manipulative na linta, at nakagawa siya ng nakamamatay na pagkakamali. Akala niya, dahil ako ay mapagbigay, ako ay bobo. Akala niya, dahil mahal. Ko siya, hindi ko susuriin ang mga libro. Ngunit ako ay isang CFO. Sinusuri ko ang lahat. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Mabibigat na hakbang. Narito na siya. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking buhok at tumayo. Nawala na ang umiiyak na asawa. Ang auditor ay nasa serbisyo na. Pumasok si Thorsten sa bahay na parang pag-aari niya ito. Hindi siya mukhang nagsisisi. Mukha siyang naiinis, tulad ng isang lalaki na naantala ng isang nakakainis na gawain. May dala siyang tumpok ng mga nakatiklop na karton sa ilalim ng kanyang braso. Saskia, sabi niya nang makita niya akong nakatayo sa itaas ng hagdanan. Masaya akong nandito ka. Kailangan nating bilisan ito. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Ang aking kamay ay dumula sa rehas na ako mismo ang nagkuskos at nagpintura. 3 taon na ang nakalipas. Ano ang kailangan nating bilisan? Ang paglipat, sabi niya at ibinagsak ang mga karton sa pasilyo. Puno ng hormones si Maraike. Stressed siya. Nararamdaman ng sanggol ang stress, alam mo?
Kailangan nating maayos ang lahat dito bago ang weekend para maihanda ko ang nursery. Nanatili ako sa huling baitang at tiningnan siya sa mata. Hindi ka mag-aayos ng nursery sa bahay ko, Thorsten. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nandito na naman tayo. Sinabi ko sa nanay mo na magiging mahirap ka. Tingnan mo, Saskia, maging mature tayo. Ang bahay na ito ay may 4 na tulugan. Masyado itong malaki para sa isang tao. Hindi ka naman nandito. Nakatira ka sa opisina. Nagtatatag kami ni Mareike ng isang pamilya. Kailangan namin ang espasyo. Lohikal lang ito. Lohikal. Naglabas ako ng tuyo at hindi makapaniwalang tawa. Lohikal ay kung lumipat ka sa isang apartment na kaya mong bayaran na sa aking pagkalkula ay isang kartonsa, ilalim ng tulay ng highway. Dumilim ang kanyang muka, nawala ang kahihiyan at inilabas ang kasamaan sa ilalim. Huwag kang magsimula ulit sa usapan, sa pera. Yan lang ang meron ka, hindi ba? Pera. Akala mo mas magaling ka kaysa sa iba. Nagbabayad ito ng mortgage, kalmadong sabi ko. Isang bagay na hindi mo ginawa sa loob ng 5 taon. Nakapag-ambag ako sa ibang paraan, sigaw niya. Namula ang kanyang muka. Pinamahalaan ko ang sambahayan. Inasikaso ko ang mga bagay-bagay, binigyan. Kita ng emosyonal na suporta. Nakipagtalik ka sa kapatid ko, sagot ko. Yun ba ay emosyonal na suporta? Nakipagtalik ako sa kanya dahil pinapahalagahan niya ako. Lumapit, siya sinusubukang gamitin ang kanyang tangkad para takutin ako. Dati gumana iyon, ngayon hindi. Tinitingnan niya ako bilang isang lalaki, hindi bilang isang bank account. Itinulak mo ako palayo, Saskia. Malamig ka, malayo, sa esensya ay baog. Ang salita ay nanatili sa hangin. Baog. Alam niya kung gaano iyon kasakit. Alam niya ang tungkol sa mga injection ng hormone, ang mga injection ang lubos na. Pagkalungkot pagkatapos ng bawat negatibong resulta. Ginamit niya ang aking sakit bilang sandata upang bigyang katwiran ang kanyang pakikiapid. Sinubukan kitang bigyan ng anak, bulong ko. Bahagyang nanginginig ang aking boses sa kabila ng aking pinakamabuting pagsisikap. Pinasakit ko ang aking katawan sa impyerno. Well, hindi lang ito gumana, sabi niya ng malupit. Para kay Mareike, natural lang, napakadali. Siguro ito ay isang senyales, Saskia. Siguro hindi tayo itinalaga na magparami. Siguro alam ng kalikasan na, hindi ka isang klase ng ina. Pakiramdam ko, mas hindi masakit ang sampal, ngunit hindi ko siya sinampal. Tinitigan ko lang siya at inukit sa aking isip ang sandaling iyon. Ito ang pagtatapos na kailangan ko. Wala nang pagmamahal dito, tanging kabulukan na kailangang tanggalin. Kunin mo ang iyong mga gamit, sabi ko. Ang aking boses ay naging yelo. Kunin mo ang iyong mga personal na gamit, damit, toiletries. Hindi mo kukunin ang electronics. Hindi mo kukunin ang mga mowables at siguradong hindi mo kukunin ang kotse. Sa impyerno, panunuya niya. Lahat ito ay magkasamang pag-aari. Nakausap ko ang isang kaibigang abogado. Kalahati ng lahat ay akin kasama ang bahay na ito at ang iyong retirement fund. Dahil kasal tayo, kalahati ng iyong ari-arian ay akin. Ngumiti siya ng mapang-uyam. Kaya gawin mo itong simple. Isalin mo sa akin ang bahay bilang bahagi ng settlement at hindi ko kukunin ang iyong retirement fund. O kaya ay maglaban tayo at kukunin ko rin ang kalahati ng iyong mahahalagang shares sa kumpanya. Desisyon mo. Akala niya ay na-checkmate niya ako. Akala niya alam niya ang batas. Iimpake mo ang iyong mga damit, Thorsten. Ulit ko. Mayroon kang 1 oras bago ko palitan ang mga kandado. Hindi mo pwedeng palitan ang mga kandado. Ito ay marital home. Sa totoo lang, sabi ko at tiningnan ang aking relo. Maaari ko ba itong gawin? Tawagan mo ang pulis. Gustong-gusto kong ipaliwanag kung bakit sinusubukan ng aking asawa na tirhan ang kanyang buntis na mahal ang aking kapatid sa aking bahay. Tinitigan niya ako at napagtanto na hindi ako susuko. Kinuha niya ang mga karton at sumugod. Sa itaas. Narinig ko ang pagbagsak ng mga drawer at paghagis ng mga gamit. Nagpunta ako sa kusina at nagbuhos ng 1 baso ng tubig. Ang aking mga kamay ay kalmado na ngayon. Kakasabi lang niya ng kanyang estratehiya, extortion. Gusto niyang ipagpalit ang aking
Pensyon sa bahay. Gusto niya akong hubaran hanggang sa buto para makagawa ng pugad para kay Mareike. Wala siyang alam tungkol sa holding company. Hindi niya alam na ang bahay sa technical na pananaw ay hindi nakapangalan sa akin o sa kanya. Hindi niya alam na ang kotse ay company lease. Naglalaro siya ng dama. Naglalaro ako ng 4-dimensional chess. Pinanood ko siyang magkaladkad ng 3 maleta pababa ng hagdan, 20 minuto. Pagkatapos, kinuha rin niya ang game console. Hinayaan ko siya. Maliit na presyo lang iyon para mapalayas siya. Maririnig mo ang abogado ko, isinuka niya habang lumalabas. Huwag kang mag-isip na nanalo ka. Nasa panig ko si mama at papa, lahat nasa panig ko. Magtatapos ka bilang isang malungkot, mapait na matandang babae na walang ibang hawak kundi ang kanyang mga pusa at ang kanya ng mga spreadsheet. Paalam Thorsten, sabi ko. Isinara niya ang pinto ng malakas na halos mabasag ang mga bintana. Lumapit ako at inilagay ang trangka. Pagkatapos ay inilagay ko ang safety chain. Nag-iisa ako sa malaking tahimik na bahay, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ito naramdaman na walang laman. Pakiramdam ko ay malinis ito. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Hindi lang basta umalis si Thorsten. Dumiretso siya sa punong tanggapan, ang bahay ng aking mga magulang at inaktibo ang network. Sa psikolohiya, tinatawag silang flying monkeys. Ang mga tao na minamanipula ng isang narsisista upang pahirapan ang kanyang biktima. Ang aking pamilya ay isang buong puwersa ng himpapawid niyan. Nagsimula ito sa isang tunog sa aking telepono, mga 10 minuto, pagkatapos umalis si Thorsten. Pagkatapos ay isang buong baha. Tita Linda, Saskia, narinig ko ang nangyari. Labis akong nadismaya sa iyo ang pagpapalaya sa ama ng isang buntis na babae. Gaano ba yun ka-Kristiyano? Pinsan Jochen pare, ibigay mo na kay Thorsten ang bahay. Mayaman ka, huwag kang maging gago. Kahit ang aking lola na halos hindi marunong mag-text, tinutulungan ng pamilya ang pamilya, ikinahihiya kita. Ganap nilang binaluktot ang kwento. Sa kanilang version, ako ang mapaghiganti, baog na asawa na nagpaparusa sa hindi masayang magkasintahan. Walang nagbanggit ng pakikiapid, walang nagbanggit ng pagtataksil sa pagitan ng magkapatid. Lahat ay nakatuon sa inosenteng sanggol at sa aking egoismo. Pagkatapos ay dumating ang email, ang subject ay solusyon. Mula ito sa aking ama, nakasisi sa aking ina, Thorsten at Mareike. Umupo ako sa aking kitchen, island at binuksan ito. Saskia, kami ay labis na nagulat sa iyong pag-uugali ngayon. Ang pagpapaalis kay Thorsten habang sinusubukan niyang maging magalang ay hindi kailangan. Kailangan nating ayusin ang bagay na ito ng pribado ng walang mamahaling abogado na mag-aaksaya lang ng mga mapagkukunan ng pamilya. Narito ang panukala na napagkasunduan namin bilang isang pamilya. Ipapasa mo agad ang titulo ng bahay sa Ahornweg kay Thorsten at Mareike. Ito ay magbibigay ng katatagan para sa iyong pamangkin. Magbabayad ka ng spousal support kay Thorsten sa loob ng 5 taon dahil isinakripisyo niya ang kanyang karera upang suportahan ang iyo. Sa pangungusap na ito, malakas akong tumawa. Ano ang isinakripisyo niya? Ang kanyang high score sa isang computer game? Magbabayad ka ng lump sum na $50,000 para sa damages kay Mareike na natamo niya sa panahon ng paglipat na ito. Papayag ka sa mabilis at mutual na diborsyo. Bilang kapalit, papayag si Thorsten na hindi hingin ang kalahati ng iyong kasalukuyang shares sa kumpanya. Ito ay isang mapagbigay na alok, Saskia. Kung tatanggi ka, susuportahan namin si Thorsten sa isang buong legal na laban. Sasaksi kami na ikaw ay emotionally abusive at pabaya. Tandaan din na ikaw ang tiyahin ng batang. Ito, huwag mong parusahan ang isang inosenteng sanggol dahil sa iyong inggit. Nagmamahal, Papa. Nakatitig ako sa screen. Malabo ang aking paningin sa galit. Gusto nila akong magbayad kay Mareike ng damages. Gusto nila akong magbayad ng alimony sa isang lalaki na nagnakaw sa akin. At ang banta na magsasaksi sila laban sa akin. Ang aking sariling mga magulang ay handang sumaksi ng kasinungalingan upang sirain ako para lang suportahan si Mareike. Nakakabighani ito sa kanyang kapangahasan.
Nag-apela sila sa aking pagkakasala. Umasa sila na ginugol ko ang buong buhay ko sa paggawa ng tama para sa kanila. Akala nila kung sapat lang ang kanilang pagpindot, ang dating Saskia, ang anino na kapatid ay susuko para lang matapos ang sigawan. Nagsimula akong mag-type ng galit na sagot. Baliw ba kayo? Niloko niya ako. Kapatid ko siya. Ngunit ang aking daliri ay nakalutang sa send button. Hindi iyon mismo ang gusto nila. Gusto nila ng emotional na reaksyon. Gusto nila akong makipag-ugnayan, makipaglaban, magmakaawa. Kung nakipaglaban ako, nakikipagnegosasyon ako. At hindi ka. Nakikipagnegosasyon sa mga terorista. Binura ko ang draft. Sa halip, ipinrint ko ang email. Ipinrint ko ang mga text message. Nagpunta ako sa aking home office at ipinrint ang mga bank statement na nagpapatunay ng pagnanakaw ni Thorsten. Ipinrint ko ang mga credit card statement para sa biyahe sa Mallorca. Nag-setup ako ng isang physical file, label, digmaan. Nagring ang aking telepono, ang aking ina ito. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Nagring ulit, si Papa, voicemail. Pagkatapos ay nagring ang landline, hindi sila tumigil. Binunot ko ang plug ng landline. Inilagay ko ang aking cellphone sa Do Not Disturb at pinayagan lang ang mga tawag mula sa aking pinakamalapit na grupo na sa kasamaang palad ay napakaikling listahan. Naramdaman ko ang biglaang pagbaha ng pag-iisa. Nawala ko ang lahat, ang aking asawa, ang aking kapatid, ang aking mga magulang, ang aking extended family. Maging ang mga kapitbahay ay maaaring bumalinji laban sa akin sa sandaling kumalat ang tsismis. Ako ang kontrabida sa kanilang kwento at walang anumang sasabihin ko ang magpapabago niyon dahil ang katotohanan ay hindi komportable para sa kanila. Ang katotohanan ay hihingin sa kanila na aminin na si Marijke ay isang mga agaw ng asawa at si Thorsten ay isang talunan. Mas madaling ipakita ako bilang isang halimaw. Lumapit ako sa bintana at tumingin. Sa ulan, kailangan ko ng kakampi. Kailangan ko ng isang taong nakakaalam ng totoong kwento. At pagkatapos, na parang tinawag ng aking desperasyon, isang taxi ang pumasok sa aking driveway. Isang babae ang bumaba, hirap na hirap sa isang malaking maleta na may pattern ng leopardo at isang basang payong. Si Wibke, ang aking kasama sa bahay noong kolehiyo, ang aking maid of honor na nagsabi sa akin sa araw ng kasal ko, binibigyan ko ang bagay na ito ng 5 taon, ngunit sinusuportahan kita. Nakatira siya sa Munich. Hindi, ko pa siya tinatawagan dahil masyado akong nahihiya. Ngunit naroon siya at naglalakad sa aking daanan na parang isang general na dumating sa harapan ng digmaan. Binuksan ko ang pinto at bago pa ako makapagsalita, binitawan niya ang kanyang maleta, tiningnan ang aking mukha na puno ng luha at sinabi, "Nakita ko ang Facebook post ni Marijke tungkol sa Miracle Baby. Narito ako para tulungan kang ilibing ang bangkay. Sa metapora o literal, may dala akong pala." Umiyak ako ng malakas, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng ginhawa. Hindi ako mahinahong niyakap ni Wibke. Mahigpit niya akong niyakap na parang sinusubukan niyang panatilihing magkasama ang aking mga basag na bahagi sa pamamagitan ng purong kagustuhan. Kinaladkad niya ako. Sa sala, hinubad ang kanyang takong at binuksan ang isang bote ng alak na inimbak ko para sa isang espesyal na okasyon. Ito ay isang espesyal na okasyon, paliwanag niya at nagbuhos ng 2 malalaking baso. Ito ang araw na sa wakas ay gigising ka. Umupo kami sa sahig at ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang hapunan, ang pagmamaneho, ang mga text message, ang email mula sa aking ama. Nang ipakita ko sa kanya ang email, hindi nalungkot si Wibke. Nagalit siya. Naglakad-lakad siya sa aking sala, nagmamalabis sa kanyang baso ng alak. "Damages para, kay Marijke!" sigaw niya. Nakipagtalik siya sa asawa mo. Ang tanging sakit na dapat niyang maramdaman ay ang kahihiyan ng pagiging isang kakilakilabot na tao.
At ang mga magulang mo? Saskia, sinasabi ko sa iyo sa loob, ng 20 taon na sila ay toxic, ngunit ito ay pagtataksil sa biblikal na antas. Sinabi nilang magsasaksi, sila, laban sa akin. Mahinang sabi ko. Sinabi nilang ako ay abusive. Hayaan mo sila, sabi ni Wiebke, lumuhod sa harap ko at hinawakan ako sa balikat. Makinig ka sa akin, Saskia. Tumingin ka sa akin, hindi ikaw ang biktima dito. Ikaw ang bangko at takot. Natakot sila. Takot na takot? Singhal ko. Mukha silang siguradong sigurado sa panalo. Ito ay pagyayabang lang, sabi ni Wiebke. Isipin mo, walang trabaho si Thorsten, walang trabaho si Marijke. Ang mga magulang mo ay retired na at nabubuhay sa maliit na pensyon plus ang ibinibigay mo sa kanila. Kung puputulin mo ang daloy ng pera, magugutom sila. Sinasalakay ka nila dahil gusto kanilang sumuko bago mo mapagtanto na hawak mo ang lahat ng alas. Tama siya. Masyado akong nakatuon sa emosyonal na sugat kaya hindi ko nakita ang estratehikong sitwasyon. Gusto niya ang bahay? Sabi ko. Akala niya bahagi ito ng komunidad ng mga ari-arian. Oo ba? Tanong ni Wiebke. Alam niyang metikuloso ako sa mga bagay sa pananalapi. Saskia, pakiusap, sabihin mo sa akin na hindi mo isinama ang talunang ito sa titulo ng bahay. Nakagawa ako ng isang mahinang ngiti. Binili ko ang bahay bago ang kasal. Nakapangalan ito sa Sanders Holding GmbH. Inilagay ko ito doon dahil sa aking trabaho para sa mga dahilan ng pananagutan. Lumaki ang mga mata ni Wiebke. At ang prenup, pakiusap, sabihin mo sa akin na pinapirmahan mo siya ng isa. Oo, ginawa ko, sabi ko. Ipinilit ng dati kong amo. Pinirmahan ito ni Thorsten nang hindi binabasa dahil gusto niyang patunayan na hindi siya interesado sa pera. Ngunit hindi ko na ito tiningnan sa loob ng 10 taon. Hindi ko naaalala ang eksaktong mga clause. Kung gayon, hanapin natin ngayon, utos ni Wiebke. Ngayong gabi, hahanapin natin ang bawat piraso ng papel. Magtatayo tayo ng kuta at bukas, pasasabugin natin ang atomic bomb. Ginugol namin ang susunod na 4 na oras sa paghahanap sa aking home office. Nakita namin ang prenup sa isang safe sa likuran ng cabinet. Nakita namin ang tax returns. Nakita namin ang mga credit card statement na dati kong ipinrint. Habang nagtatrabaho kami, patuloy na nagbibigay si Wiebke ng reality checks. Sinabi niya sa iyo na baog ka, tanong niya, habang nag-ayos ng mga resibo. Saskia, hindi. Mo ba sinabi sa akin minsan na tumanggi si Thorsten na magpa-test? Huminto ako. Oo, sinabi niya na ayos lang ang kanyang mga boys. Ayaw niyang pumunta sa urologist. Sinabi, niya na ang problema ay malinaw na sa akin dahil sa aking stress. Tama, bulong ni Wiebke. O kaya siya, ang problema at nabuntis si Marijke ng poolboy at isinisisi nila kay Thorsten dahil siya ang mayaman na asawa. Huminto ako. Hindi pa pumasok sa isip ko ang ideyang iyon. Hindi naman siguro si Marijke. Hindi naman siguro ganoon katanga si Thorsten. Si Thorsten ay kasing tanga lang, sabi ni Wiebke. At si Marijke ay kasing manipulatibo. Kailangan nating isama ang paternity test sa listahan ng iyong mga kahilingan. Kinabukasan ng umaga, may tumpok. Na kami ng ebidensya. Ang mga consulting fees na sa katotohanan ay mga regalo para kay Marijke, ang timeline ng relasyon batay sa lokasyon ng credit card, ang prenup na naglalaman ng isang nakakawasak na clause ng kawalang katapatan ng. Basahin muli. Tiningnan ko ang tumpok ng mga papeles. Ito ay pangit. Ito ay isang kronolohiya ng aking katangahan at kanilang kasakiman. Ngunit ito rin ay munisyon. Alam mo kung ano ang kailangan mong gawin, hindi ba? Sabi ni Wiebke at ibinuhos ang natitirang alak. Hindi ka lang basta makipagdiborsyo. Kailangan mo silang sirain. Kung bibigyan mo sila ng isang daliri, kukunin nila ang buong kamay. Kailangan mong gamitin ang gray rock method. Walang emosyon, batas lang. Alam ko, sabi ko, na wala na ang kalungkutan at napalitan ng malamig na determination. Kailangan ko ng isang pating. Hindi. Isang abogado ng pamilya, isang pating. Dr. Beate Kruger, sabi ni Wiebke. Siya ang humawak ng diborsyo ng pinsan ko. Kinakain niya ang mga hindi tapat na asawa sa almusal.
Ipapareserba ko ang appointment para sa 9 a.m. Tumingin ako sa aking telepono. Isa pang mensahe mula sa aking ama. Hinihintay namin ang iyong sagot, Saskia. Huwag mo kaming pilitin na pumunta. Sa pagkakataong ito, nag-type ako ng sagot. Sasagot ako sa pamamagitan ng aking abogado. Huwag ninyo na akong kontakin o magsasampa ako ng kaso ng harassment. Pindot ko ang send, pagkatapos ay ni-block ko ang numero. Mabuti, sabi ni Wiebke. Ngayon, matulog ka na. Bukas, pupunta tayo sa digmaan. Humiga ako sa sofa dahil hindi ako makabalik sa kama na dinungisan ni Thorsten. Ipinikit ko ang aking mga mata, ngunit hindi ako natulog. Inilarawan ko ang plano. Gusto nila ng kontrabida? Sige. Ako ang magiging kontrabida. Ako ang magiging pinakamasamang bangungot na kaya nilang isipin. Isang babae na alam ang kanyang halaga at may mga ebidensya para patunayan ito. Ang opisina ni Dr. Beate Kruger ay gawa sa salamin at bakal lamang at matatagpuan sa ika-40 palapag ng isang skyscraper sa sentro ng Hamburg. Humiyaw ito na mamahalin na siyang eksaktong gusto ko. Si Dr. Kruger mismo ay isang babae sa kanyang 50 na may matalim na bob cut at mga mata na parang kayang maghiwa ng bank vault gamit ang laser beam. Nakinig siya sa aking kwento. Nang walang pagkaantala at nagtala sa isang dilaw na pad, nakaupo si Wiebke sa tabi ko at tumango ng nagpapatunay. Nang matapos ako, uminom si Dr. Kruger ng tubig at tiningnan ang tumpok ng mga dokumento na dala ko. Mabuti, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad. Tingnan natin ang pinsala. Una niyang kinuha ang prenup. Binasa niya ito ng mabilis, bahagyang umangat ang kanyang mga kilay. Sino ang nag-draft nito? Ang dati kong corporate lawyer, sabi ko. Valid ba ito? Ito ay matibay at selyado, sabi ni Dr. Kruger. Isang maliit na. Ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Section 4, para po B. Sa kaso ng napatunayang kawalang katapatan, ang nagkasalang partido ay magpapawalang bisa sa lahat ng claim sa pagtaas ng halaga ng marital assets at isusuko ang anumang karapatan sa spousal support pagkatapos ng kasal. At tingnan mo ang kahulugan ng kawalang katapatan na ito. Kasama dito ang emotional na affairs at financial embezzlement. Tumingin siya sa akin. Hindi ito binasa ni Thorsten, hindi ba? Sinabi niya na masakit sa ulo ang legal, na Aleman, inamin ko. Mabuti para sa atin, sabi ni Dr. Kruger. Ngayon, pag-usapan natin ang bahay. Sinabi mo na pag-aari ito ng isang GmbH. Ang Sanders Holding GmbH, kumpirma ko. Binili ko ito 6 na buwan bago ang kasal. At isinama mo ba ang kanyang pangalan bilang shareholder sa GmbH? Hindi. Gumamit ba kayo ng joint funds para bayaran ang mortgage? Minsan, nag-aalangan akong sinabi mula sa joint account. Kinunot ni Dr. Kruger ang kanyang noo. Naglilikha, iyan ang problema ng commingling. Maaari siyang mag-claim na nag-ambag siya sa equity. Ngunit pinutol ko siya at inilabas ang spreadsheet na ginawa namin ni Wiebke kagabi. Maaari kong patunayan na bawat €1 sa joint account ay mula sa aking sweldo. Hindi nagdeposito si Thorsten ng kahit 1 sentimo sa loob ng 5 taon. Sa katunayan, ipinapakita ng mga record na ito na nag-withdraw siya ng joint funds para sa personal na gamit, pagsusugal, mga regalo kay Mareike, mga biyahe. Kinuha ni Dr. Kruger ang spreadsheet, tiningnan ang mga column. Gumastos siya ng $15,000 sa online poker noong nakaraang taon. Tila, sabi ko. Naramdaman ko ang pagbaha ng kahihiyan. Hindi ko sinuri ang mga individual na item. Simpleng binayaran ko lang ang kabuuang halaga. Iyan ay embezzlement, sabi ni Dr. Kruger. Ginamit niya ang mga pondo na ipinagkatiwala sa marital partnership para sa mga hindi karapat-dapat na layunin. Maaari nating ipagtalo na ang anumang equity na sinasabi niyang binuo ay napawalang bisa ng pagnanakaw. Sumandal, siya, sa kanyang upuan. Saskia, narito ang sitwasyon. Sa legal na aspeto, ikaw ay nasa napakalakas na posisyon, ngunit sa practical na aspeto, ang mga kasong ganito ay hindi maganda.
Kinaiinisan ng mga hukom ang mga drama ng pamilya. Kung pupunta, tayo. Sa korte, aabutin ito ng 2 taon. Sasaksi ang iyong mga magulang. Magiging pangit ito. Wala akong pakialam, sabi ko. Gusto ko na wala siyang makuha. Naiintindihan ko, sabi ni Dr. Kruger, ngunit mayroong mas matalinong paraan. Apelahan natin ang kanilang kasakiman. Iginuhit niya ang plano. Tatawagin natin itong honey trap. Akala nila emosyonal ka at mahina, paliwanag ni Dr. Kruger. Akala nila gustong-gusto mong mapanatili ang kapayapaan, kaya't ipapakita natin iyon sa kanila. Mag-draft tayo ng separation agreement. Hayaan nating magmukhang ibinibigay mo sa kanila ang eksaktong gusto nila. Isang mabilis na diborsyo para makasal kayo at maging isang tunay na pamilya. Ngunit sa maliit na print, itataguyod natin ang paghahati ng ari-arian ayon sa mahigpit na kondisyon ng prenup at ng pag-aari ng GmbH. Malinaw, hinding-hindi nila iyan pipirmahan, sabi ni Wiebke. Pipirmahan nila iyan kung hindi nila babasahin, sagot ni Dr. Kruger, o kung sa tingin nila ay makakakuha sila ng mas mahusay. Itatayo natin ito upang talikuran ni Thorsten ang kanyang mga karapatan sa potensyal na halaga ng kanyang shares sa kumpanya na itinuturing niyang peligroso bilang kapalit ng hindi siya kasuhan para sa mga utang sa pagsusugal at pandaraya. Pero mapapanatili ko ang bahay? Tanong ko. Absolutely, sabi ni Dr. Kruger. Ang bahay ay mananatili sa GmbH. Ang kasunduan ay maglalaan na lisanin ni Thorsten ang ari-arian sa pagiging legal ng hatol ng diborsyo. Ngunit ibabalot natin ito sa isang wika na nagpapamukha itong isang pansamantalang paglipat. Hayaan natin silang maniwala na nananalo sila hanggang matuyo ang tinta. Delikado ito, sabi ko. Nakabase ito sa kanilang kayabangan. Sumang-ayon si Dr. Kruger, pagkatapos ng sinabi mo sa akin sina Thorsten at ang iyong kapatid ay hindi, mga tao na nagbibigay pansin sa mga detalye. Sila ay mga oportunista. Makikita nila ang mabilis na diborsyo at pagtalikod sa demanda at pipirmahan nila. Naalala ko ang mukha ni Thorsten nang umalis siya sa bahay. Ikaw ay isang mapait na matandang babae lang na may mga spreadsheet. Minamaliit niya ako. Palagi niyang ginagawa iyon. Gawin natin iyan, sabi ko. May isa pang bagay, dagdag ni Dr. Kruger. Kailangan nating agad na siguruhin ang iyong ari-arian. I-block ang lahat ng credit card. I-freeze ang mga joint account. Baguhin ang iyong payroll transfer ngayon na. Ngayon na. Mapapansin niya iyon, sabi ko. Magwawala siya. Hayaan mo siya, malamig na sabi ni Dr. Kruger. Ginamit niya ang pera mo para ilabas ang kapatid mo. Tapos na ang party. Nang umalis ako sa opisina ni Dr. Kruger, naramdaman kong mas magaan ako kaysa sa loob ng maraming taon. May plano ako. May kuponan ako. Dumiretso ako. Sa bangko. Umupo ako kasama ang isang tagapayo at sistematikong binaklas ang buhay pinansyal. Nabinuo namin ni Thorsten. Kinansela ko ang mga credit card. Tinanggal ko siya bilang autorisadong gumagamit. Inilipat ko ang karamihan ng savings sa isang bagong account na nasa pangalan ko lang. Nang lumabas ako sa bangko, umugong ang aking telepono. Isang notification mula sa credit card app. Transaction declined, Starbucks, 14.58. Bumili siya ng kape para sa 2, marahil isang latte para sa kanya at isang decaf para kay Mareke. Kaida. At sa unang pagkakataon, hindi gumana ang card. Ngumiti ako. Ito ay isang maliit, walang kabuluhang tagumpay, ngunit matamis ang lasa. Patawad, Thorsten, bulong ko sa telepono. Mukhang kailangan mong magbayad ng cash ngayon. Ngunit, ang tunay na pagsubok ay papalapit pa. Kailangan ko silang makita. Kailangan kong tumingin sa kanilang mga mata at magpanggap na ako ay lubos na nasira. At habang hawak ang kutsilyo, napuputol sa koneksyon. Nag-text ako sa aking ama. Handa na akong makipag-usap, magkita tayo. Ang patibong ay nakakalat na. Ngayon, kailangan ko lang siguraduhin na hindi ako masusuka kapag nakita ko sila. Ang kape na pinili ko. Para sa pulong ay neutral na teritoryo.
Ito ay nasa kalahating daan sa pagitan ng bahay ng aking mga magulang at ng aking opisina. Isang sterile chain na may fluorescent lights at jazz music na medyo masyado ring malakas. Dumating ako ng 5 minuto ng maaga. Hindi dahil ako ay naiinip, kundi dahil kailangan kong gampanan ang aking papel. Sinuri ko ang aking refleksyon sa madilim na bintana. Isinuot ko ang aking pinakalumang cardigan, iyong may bahagyang peeling sa manggas, at hindi ako gumamit ng aking karaniwang concealer. Hinayaan kong nakababa ang aking mga balikat. Kailangan kong magmukhang isang talunang asawa, ang babaeng nawalan ng lahat at desperadong sumusubok na iligtas ang kaunting dignidad. Nakaupo si Dr. Kruger sa tabi ko, maayos at propesyonal, ngunit binawasan niya ang kanyang karaniwang mukhang pating na tingin. "Tandaan," bulong niya, at itinulak ang isang makapal na dokumento sa mesa. "Hindi ikaw ang CFO ngayon, ikaw ang kapatid na may pusong sugatan. Hayaan mong maniwala sila na ginagawan kanila ng pabor kung pipirmahan mo ito." Tumango ako. Kumulo ang aking tiyan. Hindi na ito takot, ito ay pag-asam. Ito ang pakiramdam kapag pinapanood mo ang isang roller coaster na dahan-dahang lumalapit sa bangin. Sabay dumating si Thorsten at ang aking ama. Mukhang pagod si Thorsten, ngunit kampante, at suot ang isang blazer na binili ko para sa kanya. Noong Pasko 3 taon na ang nakalipas. Naglakad ang aking ama ng may matigas at mayabang na lakad na palagi niyang ipinapakita. Kapag iniisip niyang siya ang moral na awtoridad sa silid, umupo sila nang hindi kami kinakamayan. Ayaw akong tingnan ni Thorsten sa mata. "Saskia," simula ng aking ama. Bahagyang umugong ang kanyang boses. "Masaya akong nakahimasmas ka. Ayaw namin ng giyera. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa sanggol." "Alam ko, Papa," sabi ko at hinayaan kung manginig ang aking boses ng sapat lang. Nakatitig ako sa aking mga kamay at pinapaikot ang aking singsing sa kasal na suot ko pa rin para sa epekto. Marami akong napag-isipan tungkol sa sinabi ni Mama, tungkol sa pagiging nakatatandang kapatid. Tumingin si Thorsten, nakuha ang kanyang interes. "Kaya sumasang-ayon ka sa mga kondisyon?" Agad na sumingit si Dr. Kruger. Sumasang-ayon si Saskia na ang mahabang legal na laban ay makakasama sa kalusugan ng lahat. Handa siyang magbigay ng diborsyo agad. Handa rin siyang talikuran ang kanyang karapatan na kasuhan ka, Thorsten, dahil sa mga irregularidad sa accounting na natuklasan namin. Sumuko si Thorsten. "Mga irregularidad, sinabi ko sa iyo, iyon ay mga consulting fees. Ano man," patuloy ni Dr. Kruger at gumawa ng isang mapaghamak na kilos ng kamay. Handa si Saskia na ipaubaya na lang iyon sa diwa ng isang bagong simula. Tumingin ako kay Thorsten at ibinigay ang bawat. Onsa ng kalungkutan na kaya kong ipunin. "Ayaw kitang labanan, Thorsten. Mahal kita. Kung si Mareike ang gusto mo, kung kaya niyang ibigay sa iyo ang pamilya na hindi ko maibigay." Huminto ako at pinunasan ng isang pekeng luha. "Kung gayon, hindi ako hahadlang sa inyo." Huminga ng malalim ang aking ama. Sumigla ang kanyang mga balikat. "Mabuting bata, Saskia. Alam kong may puso ka." "Gayunpaman," sabi ni Dr. Kruger at itinulak ang dokumento sa kanilang direksyon. "Para maging legal at mabilis ito, para makasal ka kay Mareike bago dumating ang sanggol, kailangan nating pirmahan ang settlement agreement ngayon. Nagbibigay ito ng diborsyo dahil sa hindi na maayos na pagkakaiba. Naglalaan ito na panatilihin ng bawat partido ang mga ari-arian na kasalukuyang nasa kanilang sariling pag-aari at tatalikuran ang mga claim sa mga kita sa hinaharap ng isa't isa." Kinunot ni Thorsten ang kanyang noo at tiningnan ang makapal na tumpok ng papel. "Ano ang tungkol sa bahay? Sa email nakasulat na makukuha ko ang bahay. Ang kasunduan ay naglalaan na panatilihin mo ang tirahan. Sa Ahornweg," sabi ni Dr. Kruger, nang maingat at gumamit ng isang napaka-espesipikong pagkakabalangkas. At aalis si Saskia. Naglalaman din ito ng isang clause kung saan sumasang-ayon si Saskia na huwag humingi
ng pagbabayad ng $45,000 mula sa marital funds na ginastos niya para sa external relationships. Lumaki ang mga mata ni Thorsten sa numerong ito. Tiningnan niya ang aking ama. Alam niya na kung ang numerong ito ay mabanggit sa korte, siya ay magiging isang magnanakaw. At ang suporta? Tanong ni Thorsten ganoon pa rin kasakim. Hindi. Ako makakapagbayad ng suporta, Thorsten, bulong ko. Pero ipinauubay ako sa, inyo ang bahay, binibigyan ko kayo ng tahanan para sa inyong anak. Hindi ba sapat yon? Tinulak ng aking ama si Thorsten. Tanggapin mo ang alok, anak. Ang isang bahay sa Hamburg ay napakamahal. Ibinibigay niya sa iyo ang pagtaas ng halaga. Huwag mo na siyang pilitin pa. Tiningnan ni Thorsten ang dokumento. Mabilis niyang binasa ang mga pahina. Pigil ang aking hininga. Kung babasahin niya ang Section 12 tungkol sa third-party companies o mga karapatan sa pag-aari ng GmbH, tapos na ang laro. Ngunit mabilis lang niya itong binasa. Hinanap niya ang mga simbolo ng euro at ang salitang bahay. Huminto siya sa pahina ng lagda. Kinuha niya ang panulat. Ibig sabihin tapos na ito? Tanong niya at tumingin sa akin. Wala nang balikan. Hindi, mo guguluhin ang aking mga ideya sa negosyo. Hindi, Kay, o guguluhin ang iyong mga ideya sa negosyo, Thorsten. Sabi ko, madali iyon ipangako dahil wala naman siyang ideya. At iiwan mo kami ng payapa. Gusto ko lang mawala, mahinang sabi ko. Ngumiti siya ng may pangungutya. Ang tagumpay ay nakasulat sa kanyang mga mata. Akala niya ay sinira niya ako. Akala niya ay napanalunan niya ang bahay, ang babae at ang kalayaan at isinisi sa akin ang lahat. Sa sandaling ito, habang pinapanood ko ang kanyang kamay na nakalutang sa papel, alam kong wala nang balikan. Handa akong pasabugin ang buong buhay ko para makabuo ng bago. Ang aking puso ay bumubulwak sa aking mga tadyang, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa adrenaline. Kung nakikinig pa rin kayo sa kwentong ito, pakiusap, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng pagbibigay ng like sa video na ito at pagsulat ng 1 sa mga komento. Sa gayon, malalaman kung kahanga-hanga kayo at sinasamahan ninyo ako sa paglalakbay na ito. Mahalaga sa akin ang inyong suporta. Mag-comment ng 1 para makita ko kayo. At ngayon, tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag dumampi ang tinta sa papel. Pumirma si Thorsten. Ang tunog ng panulat na kumakaluskos sa papel ay malakas sa tahimik na kapehan. Kaluskos, kaluskos ang tunog ng isang lalaki na pumirma sa kanyang sariling death sentence. Pumirma ang aking ama bilang testigo at ngumiti na parang pumirma siya sa isang kasunduan sa kapayapaan na nagtatapos ng isang digmaan na siya mismo ang nagsimula. Ayan na, sabi ng aking ama, itinago ang panulat at ibinalik ang mga dokumento kay Dr. Kruger. Hindi naman ganoon. Kahirap, hindi ba? Ngayon, makakaasa na tayong lahat sa hinaharap. Oo, sabi ko at tumayo. Nanginginig ang aking mga binti, ngunit pinilit ko itong manatiling matatag. Iimpake ko ang natitira kong gamit ngayong weekend. Sa Lunes, maaari ninyong kunin ang mga susi. Maganda ang Lunes, sabi ni Thorsten, kinuha na ang kanyang cellphone marahil para i-text ang magandang balita kay Marike. Siguraduhin mong iwan mo ang washing machine at dryer dito. Maraming babasahin si Marike para sa sanggol. Tumango ako at kinagat. Ang loob ng aking pisnginang napakahigpit na nalasahan ko ang dugong metal. Siyempre mananatili ang washing machine at dryer dito. Umalis ako sa kapehan kasama si Dr. Kruger at pinanatili ang aking nakayukong postura hanggang sa lumiko kami sa kanto at wala na sa paningin. Sa sandaling ligtas na kami, inunat ko ang aking likod at nilanghap ang mamasamasang hangin ng Hamburg. Nakuha na ba natin? Tanong ko kay Dr. Kruger. Matatag na ngayon ang aking boses. Itinaas ni Dr. Kruger ang folder. Isang mapanuyang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Nakuha na natin. Tinalikuran niya ang pagbubunyag. Tinalikuran niya ang suporta. At ang pinakamahalaga,
Nilagdaan niya ang pagkilala na lahat ng ari-arian na pag-aari ng mga third-party na kumpanya ay hindi kasama sa marital estate. Akala niya ang bahay ay isang marital asset, sabi ko, at isang hysterical na tawa ang umakyat sa aking lalamunan. Iyon ang akala niya, pagwawasto ni Dr. Kruger. Sa legal na pananaw, kakasiguro lang niya na ang S. Anders Holding GmbH ay isang third-party na kumpanya at wala siyang karapatan dito. Kaka-deliver lang niya sa kanyang sarili. Ang weekend ay isang surreal na palabas. Bumalik ako sa aking bahay at nag-impake, ngunit hindi ko inimpake ang lahat. Inimpake ko ang aking mga damit, ang aking mga alahas, ang aking personal na dokumento at ang mga bagay na may sentimental na halaga para lang sa akin. Dinalaw ako ng aking mga magulang noong linggo para magbantay at siguraduhin na wala akong ninakaw na pag-aari ng sanggol. Naroon din si Marijke, nakaupo sa aking sofa, kumakain ng aking mga merienda at nagbibigay ng mga tagubilin kay Thorsten kung saan isasabit ang isang bagong pangit na painting na binili niya. Saskia! Sigaw ni Marijke habang nilalagyan ko ng tape ang isang karton ng mga libro. Iwanan mo dito ang mamahaling vacuum cleaner. Okay, masakit ang likod ko. Hindi ko kayang magtulak ng mabigat na vacuum cleaner. Tiningnan ko siya. Umaapaw siya sa tagumpay. Nang gininto ang bata na sa wakas ay nakuha ang pinakamataas na premyo. Ninakaw niya ang aking asawa, ang aking tahanan, at ang aking kinabukasan. Oh, sa tingin niya ganoon. Oo naman Marijke, sabi ko. Panatilihin mo ang vacuum cleaner at ang espresso machine, dagdag niya. Sabi ni Thorsten, gumagawa ka ng masarap na kape, kailangan ko pa. Itong matutunan. Panatilihin ninyo. Pumasok ang aking ina sa silid at umiling. Kita mo Saskia, masarap magbigay, hindi ba? Ang dami mong meron. Tama lang at nararapat na ibahagi sa mga hindi gaanong pinalad. Pakiramdam ko ay naglinis, sabi ko. Huwag kang maging malungkot na ganyan, sabi ng aking ina sa akin. Ikaw ay isang malayang babae na ngayon. Maaari mong ituon ang iyong sarili sa iyong karera. Iyan, ang gusto mo palagi, hindi ba? Walang asawa na paglulutuan, walang mga anak na aalagaan. Ikaw lang at ang iyon, G-pera. Ang paghamak sa kanyang boses nang sabihin niya ang pera ay nadarama. At gayon pa man, nakatayo siya sa bahay na binili ng aking pera at suot ang isang sweater na binayaran ng aking pera. Oo mama, sabi ko at binuhat ang huling karton. Ako, langat ang aking pera. Nagpunta ako sa pinto. Nakatayo doon si Thorsten, mahigpit na hawak ang mga susi na dapat kong ibigay. Walang masama, Saskia, sabi niya at inalok ako ng kamay na hindi ko inabot. Sa totoo lang, para sa pamilya, maaari tayong maging magkaibigan. Magkaibigan, ulit ko at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Paalam, Thorsten. Enjoyin mo ang bahay. Lasaan mo ng husto. Ibinigay ko sa kanya ang isang set ng mga susi. Ito ang mga lumang susi. Na-order ko na ang locksmith para sa Lunes ng umaga, 1 oras pagkatapos maihatid ang eviction notice. Ngunit hindi, pa niya kailangang malaman yon ngayon. Nagpunta ako sa aking sasakyan, ang inupahang kotse na kinuha ko dahil itinago ko ang aking company car sa isang garahe na inirekomenda ni Dr. Kruger. Umalis ako at pinanood sila sa rear view mirror. Ang aking mga magulang na kumakaway sina Thorsten at Marijke na naghahalikan sa pinto. Ito ay ang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Nagmaneho ako ng 2 blok pa, huminto at sumuka sa isang palumpong, tapos na ang palabas. Ang pagkasuklam sa pagpapanggap na mahina ako at pagpapanggap na tinatanggap ko ang kanilang. Pang-aabuso ay sa wakas ay dumating sa akin. Pinunasan ko ang aking bibig, uminom ng tubig at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Nagawa mo, bulong ko. Ngayon, susunugin na ang lahat. Ang sumunod na 30 araw ay isang aral sa pagtitiyaga, bagaman. Walang direktang panahon ng paghihiwalay sa Germany tulad ng sa ibang bansa dahil agad naming isinampa ang kasunduan, tumakbo ang oras hanggang sa huling desisyon. Sa panahong ito, nanirahan ako sa isang apartment na pag-aari ng aking kumpanya.
Nagpunta ako sa trabaho. Ngumiti ako sa mga pulong. Binaliwala ko ang mga Instagram post na inilabas ni Maraike. Labis na pinagpala, bumuo ng pugad sa aming dream home kasama ang aking soulmate. Nakasulat sa ilalim ng isang larawan kung saan nakapatong ang kanyang mga paa sa aking coffee table. Mga pag-unlad sa nursery. Ipinakita ni Thorsten kung paano niya pininturahan ng matingkad na bughaw ang aking guest room. Bawat larawan ay isang piraso ng ebidensya na itinago ko para sa anumang kaso. Ngunit ang tunay na sandata ay ang mga papeles na isinampa ni Dr. Kruger. Hayaan ninyo akong ipaliwanag ng eksakto kung paano gumana. Ang patibong, dahil kung ikaw ay isang babaeng may ari-arian, kailangan mong malaman ito. 10 taon na ang nakakaraan, sinabi sa akin ng aking mentor, Saskia, huwag kang mag-aari ng anumang bagay sa sarili mong pangalan kung maiiwasan mo. Ilagay mo ito sa isang GmbH. Protektahan ka nito mula sa mga demanda at mula sa buhay. Kaya ang Sanders Holding, GmbH, ang nagmamay-ari ng bahay sa Ahornweg. Nagmamay-ari ito ng kotse. Nagmamay-ari ito ng aking mga investment account. Nang pakasalan ko si Thorsten, pumirma siya ng isang prenup. Tamad. Siya, kaya hindi niya binasa. Nakasaad sa kontrata na ang bawat ari-arian na pag-aari na ng isang hiwalay na legal na entity bago ang kasal ay mananatiling hiwalay na ari-arian anuman ang nakatira doon. Ngunit ang clue, ang ganap na ganda ng legal na galaw ni Dr. Kruger ay ang untruth clause na pinagsama sa separation agreement na kakapirma lang ni Thorsten. Nakasaad sa kasunduan, sumasang-ayon si Thorsten na lisanin ang tirahan sa bisa ng hatol ng diborsyo, maliban kung isang hiwalay na kontrata sa pag-upa ang nilagdaan kasama ang may-ari ng ari-arian. Akala ni Thorsten siya ang bagong may-ari batay sa verbal, agreement at sa aking regalo ng bahay. Akala niya ang may-ari ng ari-arian ay kami o siya. Hindi niya naintindihan na ang may-ari ay isang corporation. At ang mga corporation ay walang damdamin. Ang mga corporation ay walang kapatid. Ang mga corporation ay mayroon lamang mga kontrata. At dahil walang kontrata sa pag-upa si Thorsten sa S. Anders Holding GmbH, sa sandaling sinilyuhan ng hukom ang desisyon ng diborsyo, siya ay naging isang squatters. Brutal ito. Sabi ni Wiebke isang gabi habang umiinom kami ng alak sa aking pansamantalang apartment. Ito ang pinakamaganda at pinakamalupit na nakita ko. Kailangan ito, sabi ko at nakatitig, sa mga ilaw ng lungsod. Kung nilabanan ko lang sila sa korte, marahil ay ibibigay ng hukom sa kanya ang bahay para lang may tirahan ang sanggol. May simpatiya ang mga hukom sa mga bata, ngunit sa ganitong paraan, siya mismo ang pumirma. Sumang-ayon siyang umalis, hindi lang niya alam kung kailan. At ang pera? Tanong ni Wiebke. Sarado na ang mga joint account, sabi ko. Kinansela na ang mga credit card, ngunit may iniwan akong bukas na account. Iyong konektado sa mga automatikong debit para sa mga utility bills ng bahay. Bakit? Dahil gusto kong manatiling bukas ang ilaw hanggang sa kasal. Ngumiti ako. Gusto kong maging komportable sila. Gusto kong maging ligtas sila. Nakakatakot ka? Tawa ni Wiebke. CFO lang ako. Nagkibit balikat ako. Nagpapamahala ako ng mga panganib. Sa ika-29 na araw, nilagdaan ng hukom ang desisyon. Opisyal na akong diborsyada. Opisyal na akong single. AT sa legal na pananaw. Opisyal na isang trespasser si Thorsten. Tinawagan ako ni Dr. Kruger. Nilagdaan na ang mga papeles, inihanda na ang eviction notice, handa na ang locksmith, nakabook na ang mga furniture movers para ilipat ang iyong mga muebles sa storage. Teka, sabi ko, huwag ninyong ipadala ang mga furniture movers, hayaan ninyo muna silang magdiwang ng kanilang kasal. Gusto ba nilang gawin ang reception sa inyong bahay? Tanong ni Dr. Kruger nang nalilito. Hindi, sabi ko. Nagdiriwang sila sa community center dahil kuripot sila. Ngunit babalik sila sa bahay para sa kanilang wedding night. Iyon ang sandali kung saan tayo titira. Malamig yan, Saskia. Ninakaw nila ang asawa ko at sinubukan nilang nakawin ang aking kinabukasan, sabi ko.
Ang lamig ang tanging temperatura na natitira. Sa akin, ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang kalendaryo. Sabado. Ang kasal ay sa Sabado. Nagpadala ako ng regalo. Hindi ito toaster. Ito ay isang eviction notice. Siyempre, hindi ako dumalo sa kasal. Ngunit sa panahon ng social media, hindi mo kailangang naroroon para masaksihan ang isang train wreck. Kailangan mo lang ng peking account. Ang kasal ni Thorsten at Mareike ay isang patunay ng kanilang kabaliwan. Ang aking pinsan na si Jochen na palihim na nasa panig ko ngunit natatakot sa galit ng aking ina ay patuloy na nagpadala sa akin ng mga update. Suot ni Mareike ang puti, napakaraming puti at isang tiara. Mukha siyang cake topper na natunaw. Lasing si Thorsten. Sinasabi niya sa lahat ang tungkol sa kanyang lumalaking investment. Ang iyong ina ay umiiyak sa panahon ng talumpati tungkol sa kung paano palaging nakakahanap ng paraan ang tunay na pag-ibig. Sa tingin ko, masusuka ako. Umupo ako sa aking apartment at nag-scroll sa mga larawan. Naroon sila, ang aking ex-asawa at ang aking kapatid, naghihiwa ng cake na alam kong binayaran ng aking ama. Mukha silang matagumpay, mukha silang nakaligtas sa isang pagpatay. Ang caption ni Mareike sa kanyang post, "Sa wakas, Ginang Anderson, napakasaya na simula ng aming buhay sa aming tahanan magpakailanman. Pinagpala, soulmates. Sorry not sorry." Ang catchphrase na sorry not sorry, iyon ang huling patak. Hindi lang siya masaya, masama ang pagtatagumpay niya. Gusto niyang makita ko iyon. Gusto niyang ipaalam sa akin na nanalo siya. Tiningnan ko ang orasan, 9:00 ng gabi na. Malapit nang matapos ang pagdiriwang, babalik na sila sa Ahornweg. Tinawagan ko ang pribadong security company na kinontrata ni Dr. Kruger. "Ipatupad ang Phase 2, sabi ko. "Naiintindihan, Ginang Anders. Nandito na kami. Tapos na ang locksmith. Nakalagay na ang mga abiso." Naramdaman ko ang matinding pagbugso ng adrenaline na nanginginig ang aking mga kamay. Iyon na. Habang sumasayaw sila sa Unchained Melody, isang team ang pumalit sa bawat kandado sa aking bahay. Habang hinahagis nila ang bouquet ng kasal, isang delivery person ang naglagay ng maliwanag na orange na eviction notice at isang babala sa paglabag sa batas, sa harap at likod na pinto, pati na rin sa garahe. At habang sumasakay, sila sa kanilang married car, ang limousine ng aking ama, dahil pinanatili ko ang company car, nakaparada ang aking security team sa tapat at handang ipatupad ang batas. Inimagine ko ang biyahe na ginagawa nila. Malamang ay nagtatawanan sila. Malamang ay niluluwagan ni Thorsten ang kanyang kurbata, iniisip na buhatin ang kanyang buntis na nobya sa pintuan ng bahay kung saan niya ako itinaboy. Malamang ay iniisip niya kung gaano siya katalino, kung paano niya naloko ang sistema. Hindi niya alam na ang sistema ay laban sa kanya mula pa sa simula. Nagbuhos ako ng isang baso ng mineral water. Hindi ko kailangan ng alak para pampamanhid. Gusto kong maramdaman ang bawat segundo nito. "Happy wedding day, Mareike," toast ko sa walang laman na silid. "Welcome sa realidad." Umugong ang aking telepono. Si Jochen na naman. "Kakaalis lang nila. Papunta sila sa direksyon mo. Good luck, Saskia. Bigyan mo sila ng leksyon." Kinuha ko ang aking jacket. Ayaw kong manatili sa apartment. Kailangan kong makita ito. Nagmaneho ako papunta sa aking lumang kapitbahayan at nagpark ng 3 bahay ang layo, nakatago sa lilim ng isang malaking oak tree. Pinanood ko ang kalye. Tahimik ito, tumigil na ang ulan at iniwan ang aspalto na makinis at itim. Ang aking bahay ay madilim. Pinatay ko ang kuryente 5 minuto na ang nakakaraan gamit ang smart home app. Ang mga headlight ay dumula sa kalye. Isang kotse ang lumiko sa driveway. Sila iyon. Maaaring magsimula na ang palabas. Ang eksena ay nagbukas ng perpekto sa pelikula. Bumukas ang pinto ng kotse ni Thorsten at siya ay lumabaes ng nadapa, suot pa rin ang kanyang tuxedo at mukhang medyo hindi sigurado. Lumakad siya paikot sa kotse para buksan ang pinto kay Mareike. Lumabas siya.
Ang kanyang puting damit ay kumakaladkad sa basang driveway at dramatiko niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Naglakad sila sa daanan patungo sa beranda, bahagyang binuksan ko ang aking bintana para makinig. "Bakit patay ang ilaw?" reklamo ni Mareike. Ang kanyang boses ay matinis sa hangin ng gabi. "Sinabi ko sa iyo na iwanan ang ilaw sa labas." "Ginawa ko naman," bahagyang sabi ni Thorsten. "Malamang napundi lang ang bombilya." "Kalma ka, mahal. Nasa bahay na tayo." Kinalikot niya ang kanyang bag para sa mga susi. Ang mga susi na ibinigay ko sa kanya ang mga lumang susi. Isinuksok niya ang susi sa kandado. Pinaikot niya ito. Walang nangyari. Niyugyog niya ito. Inilabas niya, pinunasan sa kanyang pantalon at sinubukan muli. Idiniin niya ang kanyang balikat sa pinto. Hindi ito gumalaw kahit 1 milimetro. "Anong problema mo?" singhal ni Mareike. "Buksan mo ang pinto. Kailangan ko ng umihi." Sumabit ito, ungol ni Thorsten siguro dahil sa halumigmig. "Sandali." Sinubukan niya muli at mas mahigpit na pinaikot. Crack! Nabali ang susi sa kandado. "Tangina!" sigaw ni Thorsten at sinipa ang pinto. Sa sandaling iyon, ang mga motion sensor floodlights na aking muling inaktibo ng remote ay biglang umilaw at binalot sila sa nakasisilaw na puting liwanag. At doon nila nakita ang kumikinang na orange na piraso ng papel na nakadikit sa eksaktong taas ng mata. Abiso ng pagpapaalis at babala sa paglabag sa ari-arian. Pinunit ito ni Thorsten mula sa pinto at sinsquint ang kanyang mga mata para basahin. "Ano ito?" tanong ni Mareike at sumandal sa kanyang balikat. Sabi rito, lumalabag tayo sa ari-arian." Utal ni Thorsten. "Sirs Holding GmbH, Saskia," sigaw niya ang pangalan ko, "Saskia." Umikot siya at hinanap ang dilim, handa para sa labanan. "Alam kong ginagawa mo ito. Bahay ko ito. Hindi mo ako maaaring i-lock out." Pinulot niya ang isang ornamental na bato mula sa hardin at naglakad patungo sa bintana ng sala. "Huwag mong gawin, Thorsten," bulong ko sa sarili. Bago niya maitapon, binuksan ng walang markang limusin sa kabilang. Kalsada ang asul na ilaw nito. 2 unipormadong security personnel sa civil attire na may kapangyarihan ng pulisya ang bumaba. "Ilapag mo ang bato, Ginoo," utos ng isa sa kanila at inilagay ang kamay sa kanyang holsters. Napatigagal si Thorsten. "Mga opisyal, salamat sa Diyos. Nilock kami ng ex-asawa ko. Ito ang bahay ko. Nandito ang buntis kong asawa. Kailangan ninyo kaming papasukin." Lumakad ang security officer sa driveway, kalmado at kahanga-hanga. "Umatras kayo sa pinto. Maaari ko bang makita ang inyong ID?" Hysterical na hinanap ni Thorsten ang kanyang wallet. "Nakatira ako dito, Ahonweg 42. Suriin ninyo ang inyong mga dokumento." Tiningnan ng opisyal ang ID at pagkatapos ay ang clipboard na hawak niya. "Mayroon akong titulo ng ari-arian dito na nagpapakita na ang may-ari ay ang Sanders Holding GmbH. At mayroon akong pirmadong utos ng korte mula kahapon na nagsasaad na si Ginoong Thorsten Anderson ay sumang-ayon na lisanin kaagad ang pasilidad pagkatapos ng diborsyo." "Formalidad lang iyon," sigaw ni Thorsten at tumalsik ang laway. "Nagkaroon kami ng oral agreement. Ibinigay niya sa akin ito." "Ang mga oral agreement ay hindi mas mataas sa utos ng korte, Ginoo," sabi ng opisyal. "At dahil hindi na, kayo residente at sinubukan ninyo ngayong sirain ang isang bintana, kasalukuyan kayong lumalabag sa ari-arian. Kailangan ninyong lisanin ang ari-arian." "Lumisan?" hiyaw ni Mareike. "Saan kami lilisan? Nakatira kami dito. Lahat ng gamit namin ay nasa loob. Ang baby crib para sa aking sanggol ay nasa loob." "Ang inyong personal na ari-arian ay inimpake at dinala sa isang bodega," sabi ng opisyal. "Narito ang address at ang susi para sa unit." Iniabot niya kay Thorsten ang isang maliit na susi na gawa sa tanso. "Inimpake mo ang mga gamit ko." Gulat si Mareike. "Hinawakan mo ang aking panloob. Ikaw iligal iyan. Tatawagan ko ang tatay ko." "Maaari kayong tumawag kung sino ang gusto ninyo," sabi ng opisyal. "Ngunit hindi kayo maaaring manatili dito. Kung hindi kayo sasakay sa inyong sasakyan at aalis sa susunod na 3 minuto,
Aarestuhin ko kayo dahil sa paglabag sa ari-arian at tangkang paninira ng ari-arian. Tiningnan ni Thorsten ang bahay. Tiningnan niya ang orange na sticker. Tiningnan niya ang nabaling susi sa kanyang kamay. Ang katotohanan ay sa wakas ay tumagos sa alkohol at pagmamataas. Wala siyang pag-aari. Siya ay isang panauhin na lumampas sa kanyang oras. "Saskia!" Sigaw niya muli sa gabi at tumingin mismo sa puno ng oak kung saan ako nagtatago, bagaman hindi niya ako nakita. Ikaw ang nagplano nito. Pinlano mo ang kasal namin kahit alam mong gagawin mo ito. Ngumiti ako. Oo, ginawa ko, Ginoo. Huling babala, sabi ng opisyal at lumapit. Sumakay na sa kotse ngayon. Nagsimulang humikbi si Marijke. Ito ay isang malakas at pangit na iyak. Aking gabi ng kasal, sinira mo ang aking gabi ng kasal. Itinulak siya ni Thorsten patungo sa kotse. Manahimik ka, Marijke, sumakay ka na lang sa kotse. Huwag mo akong itulak, sigaw niya pabalik. Kasalanan mo ito, sinabi mong hawak mo ito, sinabi mong tanga siya, pinagtaksilan niya ako. Sigaw ni Thorsten pabalik. Sila ay nag-asaran sa isa't isa habang sila ay nagkandautal-utal pabalik sa limousine ng aking ama. Isinara ni Thorsten ang pinto, umalis sa driveway nang may umaalingaw-ngaw na, gulong at umarangkada. Pinanood sila ng mga opisyal, pagkatapos ay pinatay ang kanilang asul na ilaw at bumalik sa kanilang pwesto. Ang katahimikan ay bumaba sa ahorweg. Sumandal ako sa aking upuan. Mabilis ang tibok ng puso ko, ngunit nagagalak ang aking kaluluwa. Wala silang tahanan sa gabi ng kanilang kasal, ngunit hindi pa ako tapos. Ang bahay ay balat lamang, ngayon kailangan kong alisin ang kanilang kabuhayan. Ang susunod na bahagi ng aking plano ay nakabatay sa katotohanan na si Thorsten at Marijke ay mga nilalang ng ugali at may malakas na paghahangad sa luho. Alam kong eksakto kung saan sila pupunta. Mayroon lamang isang luxury hotel sa lungsod na sa tingin nila ay karapat-dapat para sa kanila, ang Atlantic. Nagmaneho ako papunta doon at nagpanatili ng ligtas na distansya at totoo nga, ang kotse ng aking ama ay huminto sa harap ng pasukan ng hotel. Nagmamadaling pumasok si Thorsten sa lobby. Sumunod si Marijke. Ang kanyang puting damit ay mayroon na ngayong bakas ng putik mula sa driveway. Nagpark ako at pumasok sa lobby, huminto malapit sa isang malaking puno ng palma kung saan ko nakita ang reception counter. Dinurog ni Thorsten ang marmol na counter gamit ang kanyang kamay. Kailangan ko ng suite, ang presidential suite, kung available. Ang bahay ko, nagkaroon kami ng sirang tubo. Nagpatuloy siyang magsinungaling hanggang sa huli. Nag-type ang receptionist sa kanyang keyboard. Sigurado, Ginoo, meron pa kaming available na suite. Ito ay €850 bawat gabi kasama ang mga buwis. Maaari ko bang hilingin ang isang credit card para sa mga incidental expenses? Inilabas ni Thorsten ang kanyang itim na credit card. Ang isa na dating konektado sa aking mga corporate perks. Ang isa na aking kinansela ng ng umaga. Idinikit niya ito sa aparato. Sumimangot ang receptionist. Paumanhin po, Ginoo, tinanggihan ang card na ito. Subukan mo ulit, singal ni Thorsten. Ito ay isang platinum card. Wala itong limit. Ang card na ito ay kinansela o naiulat na ninakaw, sabi niya. Bumaba ang kanyang boses sa isang magalang na tono. Ninakaw, namula si Thorsten. Ito, subukan ang visa. Inabot niya ang joint visa card, tinanggihan. Nagsimulang pawisan si Thorsten. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Inilabas niya ang isang EC card, ang kanyang personal, ang isa na konektado sa account kung saan niya itinabi ang kanyang pera sa pagkonsulta. Ito ang gagana, sabi niya ng may kumpiyansa. Idinikit ito ng receptionist. Naghintay siya, tumango siya. May awa sa kanyang mga mata. Ginoo, ang aparato ay nagpapakita na hindi sapat ang pondo. Ano? Sigaw ni Thorsten. Kahapon, mayroon pa siyang €5,000 doon. Totoo nga. Ngunit isipin ang mga utang sa pagsusugal, ang mga hindi ko na binayaran. Ang casino ay may warrant of garnishment. Sa sandaling inalis ang pinagsamang proteksyon ng decree of divorce, sumalakay ang mga nagpapautang at kinarnishing ang kanyang personal na account.
Ibinigay sa kanila ni Dr. Kruger ang tamang payo. Lumapit si Marijke at pinunasan ang kanyang lumabong maskara mula sa kanyang mga mata. Gamitin mo na lang ang card ko, Thorsten. Diyos ko. Kinapa niya ang kanyang bag at inilabas ang isang card. Ito ay isang partner card sa aking account. Ginang, ang card na ito ay invalid din. Ang katahimikan sa lobby ay nakakabingi. Pinagmasdan sila ng mga tao. Ang nobya na may putikang damit at ang nobyo na walang pera. Kami, meron kaming cash, utal ni Thorsten. Binuksan niya ang kanyang wallet. Siguro meron siyang 40,000. Hindi iyon sapat kahit para sa isang murang motel, lalong-lalo na para sa Atlantic. Kailangan kong tumawag, sabi ni Thorsten. Nanginginig ang kanyang boses. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ko. Nakita kong umilaw ang cellphone ko sa bag ko. Hinayaan ko itong tumunog. Dinial niya ang mga magulang ko. Papa, narinig ko siyang nagsasalita. Nabasag ang kanyang boses. Nilock niya kami. Hinarangan niya ang mga card. Nasa Atlantic kami. Hindi kami makabayad. Wala kaming pupuntahan. Hindi ko narinig ang sagot ng aking ama, ngunit nakita kong bumagsak ang mukha ni Thorsten. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka makakapunta? Oo, alam kong gabi na, pero buntis si Marijke. Sige, pupunta kami sa inyo. Ibinaon niya ang telepono at tiningnan si Marijke. Sabi ng tatay mo, pwede, tayong matulog sa sofa bed sa study room. Ang sofa, sigaw ni Marijke. Ako ay isang nobya. Buntis ako, hindi ako makatulog sa sofa. Well, hindi tayo makakatulog dito, sigaw ni Thorsten pabalik at tuluyang nawalan ng kontrol. Wala tayong pera, Marijke. Kinuha niya lahat. Kinuha niya ang bawat sentimo. Sinabi mong may sarili kang pera. Panunumbat ni Marijke sa kanya at itinulak siya palayo. Sinabi mong isa kang malaking negosyante. Ginamit ko ang pera niya, pag-amin ni Thorsten. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses mula sa matataas na kisame. Lahat ng iyon ay pera niya. Masaya ka na ba ngayon? Umubo ang receptionist. Ginoo, Ginang, kailangan ko kayong hilingin na umalis. Nanggugulo kayo sa ibang bisita. Umalis sila sa hotel, ang walk of shame na bumubura sa lahat ng iba pang walk of shame. Walang luxury suite, walang champagne, tanging isang malamig na biyahe pabalik sa bahay ng aking mga magulang para matulog sa isang bukol-bukol na sofa sa isang silid na amoy lumang pahayagan. Nagpunta ako sa bar sa lobby ng hotel. Champagne, sabi ko sa bartender, ang pinakamahal na baso na mayroon ka. May ipinagdiriwang ka ba? Tanong niya. Ang kalayaan, sabi ko, at ang katarungan. Lunes ng umaga. Pumasok. Ako sa gusali ng aking opisina na para akong naglalakad sa ulap. Tumango sa akin ang mga security guard. Ang aking assistant, na walang alam sa drama noong weekend, ay inabot sa akin ang aking kape. Puno ang iyong schedule, sabi niya. At, ang pamilya mo ay nasa lobby, gusto ka nilang makausap. Ipadala sila sa conference room B, sabi ko nang mahinahon at tinawagan si Dr. Kruger. Sabihin mo sa kanya na dalhin ang file. Oh, at pakiusapan si Ginoong Mir mula sa legal department na sumama. Sinuri ko ang aking. Makeup, matatalim na eyeliner, pulang labi, power suit. Hindi na ako si Saskia, ang biktima. Ako na ang boss ng aking buhay. Pumasok ako sa conference room B. Nandoon silang lahat. Ang aking ina ay mukhang payat. Ang aking ama ay galit. Si Thorsten ay suot pa rin ang parehong damit kahapon at mukhang gusgusin. Mahinang umiiyak si Marijke sa sulok. Halimaw ka! Sigaw ng aking ina sa sandaling pumasok ako. Paano mo nagawa ito sa gabi ng kanilang kasal? Umupo ako sa dulo ng mesa. Pakiupo, may negosyo tayong pag-uusapan. Negosyo? Dinurog ni Thorsten ang mesa gamit ang kanyang kamao. Ninanakaw mo ang bahay ko, ninanakaw mo ang pera ko. Ibinabalik ko ang aking ari-arian, pagtatama ko. At huminto ako sa pagsubsidyo sa iyong pandaraya. Ihahabla ka namin, sigaw ng aking ama. Sasabihin namin sa lahat ang ginawa mo. Sasabihin sa kanila kung ano? Tanong ko, na pinalayas ko ang ex-asawa ko mula sa isang bahay na hindi niya pag-aari na huminto ako sa pagbabayad para sa aking matandang kapatid? Sige lang. Pero bago, ninyo gawin iyan, tingnan ninyo. Muna ito.
Pumasok si Dr. Kruger, kasunod ng aming corporate lawyer. Inilagay niya ang isang makapal na tumpok ng papel sa mesa. Ito, sabi ko at itinuro ang tumpok, ay isang forensic audit ng huling 10 taon. Thorsten, nilustay mo ang mahigit 150,000 tawagro mula sa aming pinagsamang account para sa pagsusugal at hindi autorisadong regalo. Ito ay isang krimen. Namutla si Thorsten. At Mareike, tiningnan ko ang aking kapatid. Narito ang mga resibo para sa alahas, mga biyahe, mga damit, lahat ay binayaran ng ninakaw na pera. Sa mata ng batas, ginawa ka nitong kasabwat sa pandaraya, pagbili ng ninakaw na ari-arian. Tumigil si Mareike sa pag-iyak. Ako, hindi ko alam. Ang kamangmangan ay hindi nagpoprotekta laban sa kaparusahan, matalim na sabi ni Dr. Kruger. Ngayon, nagpatuloy ako at tumayo. Narito ang aking alok. Hindi ako magsasampa ng kasong kriminal laban kay Thorsten. Hindi ko hahabla si Mareike para sa pagbabalik ng mga ari-arian. Hindi ko kayong dalawa, mama at papa, hahabla para sa pagbabayad ng perang ipinahiram ko sa inyo sa loob ng maraming taon at nakalimutan ninyong bayaran. Umurong ang aking mga magulang sa kanilang upuan. Bilang kapalit, sabi ko, pipirmahan ninyo ang isang confidentiality agreement. Hindi ninyo ako kailanman kukontakin muli. Hindi kayo kailanman pupunta muli sa aking opisina. Hindi kayo kailanman pupunta muli sa aking bahay. At ikaw, itinuro ko si Thorsten, aaminin mo na ang mga utang mo sa casino at sa tax office ay sarili mong responsibilidad. Sa tax office? Sigaw ni Thorsten. Oo, ngumiti ako. Nagsampa ako ng petisyon kaninang umaga para sa relief mula sa katarungan para sa inosenteng asawa. Alam na ngayon ng tax office na hindi mo idineklara ang kita sa pagsusugal na ito. Makikipag-ugnayan sila. Ipinatong ni Thorsten ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Tapos na siya. Sinisira mo kami, bulong ng aking ina. Kami ay pamilya. Hindi, sabi ko. Ang aking boses ay matigas na parang bakal. Kayo ay mga parasito, ako ang host. Ginagamot ko lang ang impeksyon. Paano ang sanggol? Reklamo ni Mareike. Ang iyong pamangkin, kailangan niya ng tahanan. Tiningnan ko si Mareike. Tiningnan ko ang kanyang tiyan at nilabas ko ang aking huling trumpo. Ang isa na. Inilaan ko. Tungkol sa sanggol, sabi ko, at kumuha ng huling piraso ng papel mula sa file. Thorsten, naaalala mo ba noong sinubukan natin ang artificial insemination? Tumanggi kang magpa-test. Litong-lito si Thorsten sa akin. Kaya hiniling ko sa doktor na magsagawa ng pagsusuri sa sample na ibinigay mo para sa home kit na sinubukan namin noon. Nakita ko ang mga resulta sa iyong desk. Itinago mo ito. Itinulak ko sa kanya ang papel. Mayroon kang genetic predisposition, Thorsten. Azoospermia. Ang bilang ng iyong similya ay 0. Ikaw ay baog. Lubos na natahimik ang silid. Naririnig ang hum ng air conditioning. Nakatitig si Thorsten sa papel pagkatapos ay tumingin kay Mareike. Ang mukha ni Mareike ay ganap na walang kulay, para siyang multo. Mareike, isang delikadong bulong ang boses ni Thorsten. Mareike, kanino ang sanggol na ito? Ako, utal ni Mareike. Mali ang test, dinaya ito ni Saskia. Ito ay mula sa klinika. Thorsten, sabi ko, tawagan mo sila. Tumayo si Thorsten, bumagsak sa kanya ang katotohanan. Sinira niya ang kanyang buhay, nawalan ng mayamang asawa, nawalan ng tahanan, at nalubog sa utang para sa isang sanggol na hindi kanya. Sino siya? Sigaw ni Thorsten at hinawakan si Mareike sa braso. Isang beses lang iyon! Sigaw ni Mareike pabalik. Wala itong kahulugan. Kailangan kita para pakasalan ako. Kailangan ko ng seguridad. Pinanlinlang mo ako, sigaw ni Thorsten. Sinira mo ang buhay ko para sa isang bastardo. Sumugod siya sa kanya. Agad na namagitan ang mga security guard at pinigilan siya. Ilbas sila, sabi ko sa mga gwardya. Lahat sila. Habang kinakaladkad sila palabas, sumigaw si Thorsten ng mga pagmumura. Nagreklamo si Mareike. Ang aking mga magulang ay mukhang matanda at talunan. Wala akong naramdaman. Walang kagalakan, walang kalungkutan, tanging katahimikan. Ang katahimikan ng isang blankong pahina.
Ang pagbubunyag tungkol sa sanggol ay ang atomic bomb na nagpa-evaporate sa lahat ng natitira sa kanilang alyansa. Wala na akong kailangang gawin. Pinanood ko na lamang ang pagbagsak mula sa ligtas na distansya. Naaresto si Thorsten sa aking opisina noong araw na yon dahil sa physical assault. Magdamag siyang nanatili sa bilangguan. Nang lumabas siya, wala siyang mapuntahan. Tumanggi ang aking mga magulang na tanggapin siya muli. Pagkatapos ng lahat, hindi na siya. Ang ama ng kanilang apo, siya ay isa na lamang bangkarote, marahas na lalaki na nagpahiya sa kanila. Ang buhay ni Mareike ay bumagsak. Ang aking mga magulang na naharap sa kahihiyan ng isang anak na babae na buntis sa isang takas na fitness trainer at ang pagkawala ng kanilang pantasya ng isang mayamang manugang ay bumaling laban sa kanya. Paano ka naging ganoon katanga? Narinig kong sinisigawan siya ng aking ina sa telepono. Si Mareike ay nag-asawa ng isang bahay, biro lamang. Ito ay muling si Pinsan Jochen na may balita. Mayroon kang gansa na nangingitlog ng ginto at pinatay mo ito. Wala, silang pakialam sa moralidad. Ang mahalaga sa kanila ay nabigo ang pandaraya. Nagsampa si Thorsten ng kaso para sa pagpapawalang bisa ng kasal dahil sa pandaraya. Inangkin niya na nilinlang siya ni Mareike na pakasalan. Sinubukan din niyang muling kasuhan ako na kumakatawan sa kanyang sarili dahil hindi niya kayang bayaran ng isang abogado. Tinanggihan ng hukom ang kaso sa loob ng 5 minuto at inutusan siyang bayaran ang aking mga bayarin sa abogado. Dahil hindi siya makabayad, kinailangan niyang magdeklara ng personal na bangkarote at ang sanggol. Lumabas na ang trainer ay isang 22 taong gulang na estudyante na walang pera at walang interes na maging ama. Si Mareike ay naharap sa pagiging single mother na walang anumang ari-arian at nakatira sa kanyang silid ng pagkabata habang araw-araw niyang pinakikinggan ang mga reklamo ng kanyang ina kung gaano siya kamahal. Nakatanggap ako ng liham mula kay Thorsten mga 2 linggo pagkaraan. Ito ay nakasulat sa aking opisina. Saskia, alam kong nagkamali ako, mahina ako, minanipula ako ni Mareike. Sinuportahan niya ang aking mga insecurities, hindi ko kailanman itinigil ang pagmamahal sa iyo. Naguguluhan ako, pakiusap pwede. Ba tayong mag-usap? Nakatira ako sa kotse ko, wala akong anuman. Ikaw ang tanging magandang nangyari sa akin. Pakiusap, bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Binasa ko ito ng 2 beses. 10 taon na ang nakalipas, iiyak ako. Iisipin kong naghihirap siya. Kailangan ko siyang tulungan. Ngunit tiningnan ko ang sulat kamay. Ang parehong kamay na ibinigay ang aking dignidad para sa isang bahay na hindi niya pag-aari. Kumuha ako ng pulang felt tip pen. Sumulat ako ng return to sender sa sobre at itinapon ito sa shredder. Hindi ko na nga siya kinamumuhian. Wala lang akong pakialam. Siya ay isang estranghero, isang aral na natutunan ko sa mahirap na paraan. Ang pagkasira ng angkan ng Anderson ay lubos. Hindi na kayang tustusan ng aking mga magulang ang kanilang pamumuhay nang wala ang aking buwanang allowance. Kinailangan nilang ibenta ang kanilang bahay. Ang bahay kung saan ako lumaki, ang bahay kung saan ako laging pangalawa. Lumipat sila sa isang maliit na 2-bedroom apartment sa isang hindi gaanong kaakit-akit na bahagi ng lungsod. Kinailangan ni Mareike na humanap ng trabaho, isang tunay na trabaho. Nagsimula siya bilang receptionist sa isang dental clinic. Sinabi sa akin ni Pinsan Jochen na mukha siyang 10 taong mas matanda. Nagrereklamo siya sa sinumang nakikinig tungkol sa kung paano ninakaw ng kanyang masamang kapatid ang kanyang mana. Ngunit walang nakikinig sa kanya. Nakita ng mga tao sa bayan ang mga police car. Alam nila ang katotohanan. Umalis si Thorsten sa Hamburg. Ayon sa mga chismis, lumipat siya pabalik sa Lower Saxony para manirahan sa kanyang kapatid. Nagtatrabaho siya sa isang call center. Pinutol ko ang lahat ng ugnayan. Binago ko ang aking numero. Lumipat ako sa isang bagong tahanan, isang elegante, modernong penthouse sa lungsod, malayo sa mga suburb. Ibinenta ko ang bahay sa Ahornweg sa isang mabait na batang mag-asawa. Hindi ko gusto ang mga alaala. Isang maulan na hapon, 6 na buwan, pagkaraan, nakasalubong ko ang aking ina sa supermarket. Sa isang lungsod, marahil ay hindi.
Ito maiiwasan. Mukha siyang payat. Ang kanyang buhok ay hindi sa karaniwang perpektong kulay ginto. Sumilip ang kulay abo. Nakita niya ako at pinahinto ang kanyang shopping cart. Saskia, sabi niya, nanginginig ang kanyang boses. Tumayo ako. Hindi ako tumakbo. Pinanindigan ko. Hello, Gisela. Hindi man lang mama. Gisela, namimiss ka namin, sabi niya. Umakyat ang luha sa kanyang mga mata. Ang tatay mo hindi siya maayos. Ang puso niya, kailangan namin ng tulong. Naroon na naman ang bitag, ang pagka-guilty, ang kanyang puso. Tulong. Tiningnan ko ang babaeng. Ito na nagsabi sa akin na ibigay ang aking asawa sa aking kapatid, na tinawag akong sakim, na pinahahalagahan lamang ako hanggat ako ay kapaki-pakinabang. Paumanhin ko na marinig iyan, magalang kong sabi. Ang insurance ng kalusugan ay sumasakop sa paggamot sa sakit sa puso. Dapat mo silang tawagan. Saskia, hingal niya, kami ang pamilya mo? Hindi, sabi ko at lumapit sa kanya para marinig niya ang bawat salita. Pinili ninyo si Marique, pinili ninyo ang kasinungalingan. Hindi kayo maaaring bumalik sa katotohanan dahil lang sa tumigil na ang kasinungalingan sa pagbayad ng mga bill. Ako ang nanay mo. Ikaw ang nagbigay ng aking itlog, sabi ko, at ang aking mananakit. Sawa na ako sa pagbabayad para sa sarili kong pang-aabuso. Nilagpasan ko siya. Hindi ako lumingon. Binili ko ang aking mga grocery, mamahaling keso, masarap na alak, mga bagay na kinagigiliwan ko at lumabas sa ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay malinis ang ulan. Pakiramdam ko ay isang binyag. 1 taon na ngayon mula noong gabing iyon sa impyerno. Sinusulat ko ito mula sa isang balkonahe sa Amalfi Coast. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nagbakasyon ako ng isang sabbatical year. Hindi ako nagtatrabaho, nag-e-enjoy lang ako sa pagiging buhay. Ang legal na labanan ay isang malabong alaala. Ang sakit ay isang kumupas na puting peklat. Nakakilala ako ng isang tao dito. Ang pangalan niya ay Luca. Siya ay isang arkitekto. Wala siyang alam tungkol sa pera ko at wala siyang pakialam. Gusto niya na matalino ako. Gusto niya na natatalo ko siya sa chess. Kahapon, nakaupo kami sa tabi ng dagat at tinanong niya. Ako, Saskia, bakit mo ba laging sinisuri ng detalyado ang bill? Ngumiti ako dahil natutunan ko na kung hindi mo susuriin ang iyong buhay, magnanakaw ang iba ng iyong kaligayahan. Naalala ko si Marique na marahil ay nagpapalit ng diaper sa isang masikip na apartment, puno ng sama ng loob at galit. Naalala ko si Thorsten na sumasagot ng tawag sa Lower Saxony at nangangarap ng buhay na kanyang itinapon. Gusto nila ang lahat. Sa huli, wala silang anuman. Wala akong gusto kundi pag-ibig at natapos ako sa lahat. Ang aking kalayaan, ang aking yaman, at sa huli, ang aking sarili. Naintindihan ko na ang shadow sister ay wala na. Hindi ako anino, ako ang araw. Hayaan ko lang silang tumayo sa harap ng aking ilaw. Uminom ako ng aking alak, ang parehong alak, na ininom ko noong gabing sinabi sa akin ni Wiebke na lumaban. Sa mga auditor, ibinulong ko sa dagat at ang dagat ay bumulong pabalik. Nanalo ka. Kung kayo ay dumaranas ng katulad na bagay, kung kayo ang laging nagbibigay at hindi kailanman tumatanggap, pakinggan ninyo ako. Huminto na kayo, isara ang account, palitan ang mga kandado. Mas mahalaga kayo kaysa sa maibibigay ninyo para sa iba. Huwag kayong maging shadow sister. Maging boss kayo ng inyong buhay. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hindi ito madaling sabihin, ngunit kailangan ito. Kung nagustuhan ninyo kung paano ko binagsak ang mga taong sumubok na sirain ako, paki-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. At huwag kalimutang mag-comment ng 1 kung nanatili kayo hanggang sa dulo. Kayo ngayon ang aking tunay na pamilya. Manatiling malakas at panatilihin ang inyong mga resibo. At gayon, habang ang mga alon ng Amalfi Coast ay bumubulong ng tagumpay kay Saskia, ipinaalala sa atin ang isang malakas na katotohanan. Ang ating halaga sa sarili ay hindi tinutukoy kung gaano tayo nagbibigay sa iba, kundi kung gaano tayo determinado na protektahan ang ating sariling ilaw. Ang kanyang paglalakbay ay hindi
lamang tungkol sa pagbawi ng kanyang pag-aari o kalayaan. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng kanyang lakas, kanyang halaga at ang tapang na tumayo ng matuwid sa harap ng pagtataksil. Itinuturo sa atin ng kwento ni Saskia na ang resiliency ay hindi nabubuo sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagharap dito at paggamit nito bilang catalyst para sa paglago. Sa buhay, maaaring makatagpo tayo ng mga tao na umaabuso sa ating kabaitan o nagkakamali sa pag-aakala na ito ay kahinaan. Ngunit ang tunay na lakas ay nasa pagtatakda ng mga hangganan. Pag-alam kung kailan sapat na at kailan dapat unahin ang sariling kaligayahan. Ang pagbabago ni Saskia mula sa shadow sister tungo sa boss ng kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo tinutukoy ng mga inaasahan o manipulasyon ng iba. Tayo ay tinutukoy ng ating kakayahang bumangon, muling itayo ang ating sarili at lumiwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Ano ang inyong natutunan sa kwentong ito? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa ibaba o mag-comment lamang ng good kung ang pagninilay na ito ay umayon sa inyo. Ipagdiwang natin ang lakas sa loob nating lahat upang patuloy naming magawa at maisalin ang mga kwentong ito para sa inyo. Umaasa kami sa inyong suporta. Kung kayo ay naging inspirasyon ng paglalakbay ni Saskia, lubos kaming magpapasalamat sa isang maliit na donasyon. Bawat kontribusyon ay nakakatulong sa amin na panatilihin ang platform na ito. Maraming salamat sa inyong katapatan at tulong.